Halos maipasok pa lang ni Ricardo Peralta ang susi sa pinto nang biglang magbago ang lahat. Pagpasok niya, may isang puwersang humila sa kanya papunta sa dilim. Bago pa siya makasigaw, isang magaspang na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Pinatahimik siya sa malupit na lakas at kinaladkad siya papasok sa aparador ng mga Amerikana na parabang isa lamang siyang manikang walang buhay. "Shh! Isang tunog lang at patay ka!" Pabulong na sabi ng nanginginig na tinig sa tabi ng kanyang tainga. Nanlaban siya, umaakyat ang takot habang nasusunog ang kanyang ilong sa matapang na amoy ng bleach. Ngunit itinulak siya ng taong humahawak sa kanya ng malakas papunta sa dingding, nanginginig sa matinding desperasyon. Sa malabong liwanag, nakilala niya ang malalaki at takot na mga mata ni Rosa, ang kasambahay. Hindi siya mukhang mapanganib. Mukha siyang wasak sa takot, parang isang taong tumingin na sa mismong mukha ng kasamaan. "Gusto ka nilang patayin, Ginoong Ricardo," sabi niya. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang pabulong siyang nagsalita. Binabasa ang kamay na nakatakip pa rin sa bibig ni Ricardo. Bahagya niyang itinulak ang pinto ng aparador gamit ang paa. Binuksan ito ng kaunti at ipinakita ang makitid na tanawin ng sala. Doon, sa ilalim ng liwanag ng kristal na chandelier, may nakita si Ricardo na tuluyang wawasak sa kanyang mundo. Naparalisa siya. Ang puso niyang mabilis nang tumitibok ay tila huminto. Nakatayo malapit sa marmol na fireplace si Irene, ang kanyang asawa. Ang babaeng nakasama niya sa buhay. Ang parehong babaeng humawak sa kanyang kamay habang ikinukuwento niya ang mga pagkahilo na nararanasan niya kamakailan. Ang babaeng nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Hindi siya naglalakad-lakad sa pag-aalala. Hindi siya tumatawag para alamin kung ayos lang siya. Tumatatawa siya. Malaya at magaan na tawa na parabang wala siyang iniintinding kahit ano. Iniikot niya ang baso ng champagne sa kanyang kamay, kumikislap ang mga bula. Suot niya ang pulang bestidang sedan na binili ni Ricardo para sa kanya sa biyahe nila sa Milan. Ang damit na sinasabi niyang para lamang sa mga pinaka-espesyal na okasyon. Katabi niya, nagbubuhos ng isa pang inumin, si Rogelio, ang sariling kapatid ni Ricardo. Ang lalaking walang sawang sinuportahan ni Ricardo, ang lalaking paulit-ulit niyang tinubos sa mga utang sa sugal para hindi ito mapahamak. Si Rogelio na dati umiiyak at sinasabing parang ama niya si Ricardo. "Sigurado ka bang sapat ang dosis ngayong araw, Irene?" tanong ni Rogelio habang tinitingnan ng relo ang regalong ibinigay sa kanya ni Ricardo. Tensyonado at walang pasensya ang kanyang tono. "Masyado itong matagal," sabi ng doktor. "Dapat kumilos na iyon 1 oras matapos inumin." Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Ricardo. Ang aparador ay tila lumiit, parang isang nakatayong kabaong. Kalmadong uminom si Irene at ipinasok ang kamay sa buhok sa pamilyar at elegante niyang galaw na dati hinahangaan ni Ricardo. Ngayon nasusuka siya rito. "Magpahinga ka, mahal kong bayaw," sagot niya. "Kanina hindi ako nagtipid. Dinoble ko ang patak sa green juice niya." Muli siyang tumawa at saka iyon tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Kaninang umaga, dinala ni Irene ang katas sa kama. Hinalikan siya sa noo ng may pagmamahal. Naalala niyang nagreklamo siya sa kakaibang lasa, parang metal. Ngumiti siya at sinabing bagong magnesium supplement iyon na inirekomenda ng nutrisyonista. Sinabi niyang ubusin niya lahat para sa puso mo, mahal ko. At ininom niya bawat patak. Nagpasalamat pa siya, hinalikan pa niya ang kamay na siyang naglalason sa kanya, parang isang asong lubos na nagtitiwala. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Irene, puno ng malamig na pangungutya. Kadiri ang lasa. Napangiwi siya pero sobra ang tiwala niya sa perpektong asawa niya kaya wala man lang siyang tinanong. Pagsapit ng Biyernes, susuko ang puso niya, atake sa puso, walang maghihinala.
Tatabunan ng lahat ng pagkahilo at stress na pinalabas natin ang lahat. Hindi na kinaya ni Ricardo. Tahimik siyang bumagsak laban kay Rosa. Kinailangan ng kasambahay na saluhin ang buong bigat ng kanyang katawan. Pero hindi lang iyon pisikal na panghihina. Parang nabasag ang kanyang kaluluwa. Ang paninikip ng dibdib, ang pagpapawis sa gabi, ang mga sandaling nakakalimutan niya ang mga pangalan at password. Akala niya'y nawawala na ang kanyang katinuan. Akala niya'y stress lang. Napakaasikaso ni Irene. Siya ang nag-aayos ng mga appointment sa doktor, mga kaibigan niya, mga doktor na walang makita, mga doktor na nagreseta ng pampakalma, mga tableta na siya mismo ang nagbibigay. Hindi siya tinutulungan ni Irene, pinapatay siya nito. Unti-unti, tahimik, malupit, at ang sarili niyang kapatid ay naghihintay lamang ng tamang sandali para tawagan ang punerarya. Sa maliit na siwang ng pinto, nagpatuloy ang bangungot. Bawat salita ay mas lalong sumusugat. Inilabas ni Rogelio mula sa bulsa ang isang maliit na bote na kulay amber. Walang etiketa at puno ng madilaw na likido. Itinaas niya ito sa liwanag ng chandelier, hinahangaan na parang tropeyo. At kung hindi siya mamatay, Irene, tanong niya, kalmado at kalkulado, paano kung mabuhay ang dambuhalang yon? Paano kung maparalisa lang siya, kung magising siya at magsalita? Tapos tayo. Hindi pa niya napipirmahan ang bagong testamento kapag nagsumbong siya sa pulis. Lumapit si Irene. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Rogelio sa kadahan-dahang ibinaba sa dibdib nito. Inaayos ang jacket sa paraang ikinasuka ni Ricardo. Hindi lang sila magkasabwat, may mas masahol pa. Kung mabuhay siya, mas mabuti pa, sabi ni Irene na may malupit na ngiti. Kumikislap ang kanyang mga ngipin na parang mandaragit. Nakausap ko na si Dr. Siqueira sa mga sintomas na ginawa natin, panginginig, paranoia, agresyon, maipapadeklara nating baliw siya pagsapit ng Lunes. Court-ordered guardianship. Ikukulong siya sa isang pribadong pasilidad, nakagapos, naglalaway sa isang sulok, walang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya. Umiikot siya, humahapay ang pulang palda. Isipin mo, Rogelio, si Ricardo tahimik at walang kapangyarihan at tayo ang may kontrol sa lahat. Buong kumpanya, mga account sa Cayman, walang problema sa mana, walang buwis. Perpekto, mas masahol pa sa kamatayan, ililibing siya ng buhay. Masama ka, Irene, sabi ni Rogelio, ngunit walang takot sa kanyang tinig. Puro paghanga, itinaas niya ang baso. Para sa bagong imperyo natin at sa pagbagsak ni Haring Ricardo, sa loob ng madilim na aparador, naging hingalin ang paghinga ni Ricardo. Hindi siya makahinga. Ang emosyonal na trauma ay nagpapabilis sa epekto ng lason. Dumadaloy ito sa kanyang katawan. Nagsimula siyang manginig nang hindi mapigilan. Nagkakalansing ang kanyang mga ngipin. Mas nag-alab ang galit niya kaysa takot. Ayaw niyang tumakas. Gusto niya ng paghihiganti. Gusto niyang sumugod at punitin ang kapatid niya. Gusto niyang pigain ang lalamunan ni Irene hanggang tumigil ang kanyang tawa. Itinulak niya ang balikat sa pinto ng aparador, sinusubukang lumundag palabas. Papatayin ko sila, unggol ni Ricardo. Ngunit mas malakas ang labas ng mga salita kaysa sa inaakala niya. Isang galit at wasak na ungol na pumutol sa katahimikan. Lumaki ang mga mata ni Rosa sa matinding takot. Namutla ang kanyang mukha habang bumubulusok ang sindak sa kanyang katawan. Hindi, mariin niyang bulong, pilit hinahawakan si Ricardo. Sinusubukang pigilan ang isang bagay na sinimulan na. Ngunit huli na ang lahat. Si Ricardo halos hindi na makatayo, ay nawalan ng balanse. Ang mabigat niyang paa ay diretsong tumama sa vacuum cleaner na nakatago sa sulok ng aparador. Klang! Ang malakas na kalabog ng metal ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang putok ng kanyon. Tumalbog sa marmol na sahig at pumutol sa katahimikan ng bahay.
Sa sala, biglang tumigil ang lahat. Natigilan si Rogelio sa gitna ng pag-inom. Nakabiti ng baso ng champagne sa kanyang labi. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumikip ang mga mata. Tumalim na parang mandaragit. "Narinig mo yon?" Tanong niya, nagbago ang boses at naging malamig at seryoso. Wala na ang nerbiyosong lalaking nanginginig. Ang nakatayo roon ay ang tunay na Rogelio, ang kriminal na matagal na nagtatago. Lumingon si Irene patungo sa pasilyo. Nawala ang mapaglarong ngiti at napalitan ng matalim at mapanuring titig. Galing yon sa may entrada, malamig niyang sabi, "Kasambahay ba yon? Yung tanga, si Rosa? Nandito pa ba siya?" Sa tingin ko umalis na, wala siya sa kusina. "Tingnan mo," utos ni Irene sa mahinang tinig, sabay bagsak ng baso sa mesa. "Kung may nakarinig sa atin, kung may narinig ang basurang kasambahay na yon, Rogelio, tatapusin natin ito ngayong gabi," putol ni Rogelio. "Kunin mo ang baril sa vault," dagdag niya habang naglalakad sa pasilyo. Nilamig ang buong katawan ni Ricardo sa matinding takot. Hindi siya makatakbo, hindi siya makalaban. Kapag binuksan ni Rogelio ang pinto ng aparador, hindi na siya aabot ng 1 minuto. Sasakalin, lalason o bibigyan ng kasong gawa-gawa. Ang kanyang kamatayan ay ipapasa bilang pagpapakamatay o natural na atake sa puso. Walang investigasyon, pera lang at saradong kaso. Sa isang iglap na unawaan ni Rosa ang lahat. Hindi sapat ang pigilan si Ricardo. Imposible na siyang ilabas ng tahimik. Ibinunyag na sila ng vacuum cleaner. Kailangan niyang iligaw sila. Kailangan niyang ilayo ang atensyon. Napatingin siya sa likod ng aparador. Doon, abot kisame, ay isang nakasalansan at nanginginig na tumpok ng mga lumang kahon ng dekorasyong pamasko. Sa isang mabilis at sanay na galaw, kahit masikip ang espasyo, sinipan niya ang ilalim ng mga kahon habang sinusuportahan ng itaas gamit ang kamay. Sinimulan ang isang chain reaction. Kapag sinabi kong ngayon papunta ka sa kusina, bulong niya sa tainga ni Ricardo, matatag at determinado ang tinig. "Gumapang ka kung kailangan, basta umalis ka, kaya mong gumalaw." Tumango si Ricardo. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang katawan at ang mundo sa paligid niya ay umiikot na parang sirang perya. Ngayon, binitiwan ni Rosa ang mga kahon at ibinagsak ang mga ito sa dingding katabi ng pantry. Nakabibinging ingay ang sumabog. Ang mabibigat na kahon at dekorasyon ay nagbagsakan, bumangga sa dingding ng pantry. Ang pinakamalapit sa garahe, umalingaw-ngaw ang tunog sa buong bahay na para bang doon may nangyari, malayo sa aparador. Sa garahe yon, sigaw ni Rogelio biglang bumaling. Siguro yung lintik na pusang gala na naman nagtutumba ng estante. "Papatayin ko yon." Sumunod si Irene, galit na tumatama ang takong sa sahig. "Tingnan natin, ngayon din." Pareho silang nagmamadaling tumakbo patungo sa pinto ng garahe, pakanan. Hindi na naghintay si Rosa. "Ngayon," pabulong niyang sigaw, sabay hila kay Ricardo pakaliwa. Sumabog sila palabas ng aparador na parang mga multong tumatakas mula sa libingan. Natumba-tumba si Ricardo sa makapal na Persian rug, nanginginig ang mga binti na parang halaya. Bumagsak na siya ng diretsyo kung hindi sumalubong si Rosa at isinukbit ang braso niya sa balikat. "Halika na, Ginoong Ricardo! Gumalaw ka!" Ungol niya habang binubuhat ang bigat nito. Hindi siya dumiretso sa pangunahing pinto. Alam ni Rosa na ang main entrance ay laging binabantayan ng mga kamera. Diretsyong pumupunta ang video feed sa cellphone ni Rogelio. Sa halip, kinaladkad niya si Ricardo sa makitid na service corridor, isang daanang bihirang gamitin ng pamilya. Nadaanan nila ang laundry room, puno pa ng mga damit ni Ricardo, mga damit na malamang iuutos ni Irene na sunugin. Lumabas sila sa isang maliit na pinto sa gilid na patungo sa likod bahay kung saan naroon ang mga basurahan. Tumama ang malamig na hangin ng gabi sa mukha ni Ricardo. Totoo at masakit. Ngunit wala itong nagawa para patayin ang apoy ng pagtataksil at lason sa kanyang dibdib. "Kotse ko,
Mahinang ungol niya, pilit lumilihis patungo sa pangunahing garahe kung saan naghihintay ang kanyang bulletproof na Mercedes. "Ligtas ako sa kotse ko." "Hindi!" Sigaw ni Rosa, mariing hinihila siya palayo patungo sa likurang gate na sadya niyang iniwang bukas. "May GPS ang kotse mo at nasa loob ang susi kasama nila. Hindi mo ba naiintindihan? Kontrolado nila ang lahat. Sasama ka sa akin." Tumawid sila sa kalsada sa likod ng mansyon. Naglalakad sa damuhan upang manatiling tahimik. Lumingon si Ricardo para sa huling sulyap. Maliwanag ang bahay mula sa loob, marangya, ginintuan. Ang tahanang inakala niyang kanya. Ang pamana na itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay, ngunit lahat iyon ay kasinungalingan. Isang magandang bilangguan na dinisenyo para sa kanyang pagbitay. 2 blok ang layo, nakatago sa lilim ng isang puno, naroon ang lumang kotse ni Rosa. Isang kupas na Fiat Uno 2005, may kupas na pintura at dent sa pintuan. Ipinarada niya ito ng malayo para hindi makasira sa tanawin. Binuksan niya ito gamit ang lumang susi at itinulak si Ricardo sa loob. Bumagsak siya sa punit na upuan. Tumama ang ulo sa sandalan ng may malakas na tunog. Amoy alikabok, gasolina at lumang tela ang loob. Ngunit para kay Ricardo, iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo. Ang amoy ng kahirapan ay hindi pa kailanman naging ganito kaligtas. Sumakay si Rosa, isinara ang pinto at pinihit ang susi. Umubo ang makina, hirap na hirap. Halika na, mahal ko," bulong niya habang sinasampal ang manibela. Sa wakas, umandar ang makina, humihingal na parang matagal ng naninigarilyo. Humarurot siya, kumalansing ang mga gulong sa makinis na kalsada ng mayamang komunidad. Sa pulis, mahinang bulong ni Ricardo, napapahilig ang ulo, lumalabo ang paningin. "Detective Fonseca, kalaro sa poker." Nanginginig ang kamay niyang kinapa ang bulsa ng suite at inilabas ang mamahaling iPhone. Nakita ni Rosa ang pag-ilaw ng screen. Walang pag-aalinlangan, puro instinct, agaw niya ang telepono mula sa kamay ni Ricardo. "Hoy!" protesta ni Ricardo, halos hindi marinig. "Kumakain ng hapunan sa bahay mo buwan-buwan, si Detective Fonseca, Ginong Ricardo." Sigaw ni Rosa habang biglang lumiliko. "Idilat mo ang mata mo, siya ang tumulong magtakip ng masagasaan ni Rogelio, ang motorcycle courier. Hindi siya kaibigan mo, bayaran siya ni Rogelio." Tinitigan niya si Ricardo ng may nag-aalab na galit at proteksyon. "Akala mo tutulungan ka ng pulis? Patay ka na bukas ng umaga, nagpakamatay sa selda, binitay gamit ang sarili mong kumot." Mas masakit pa sa lason ang tama ng kanyang mga salita. Malinaw na ang katotohanan, mag-isa na lang siya. Ang parehong bulok na sistemang tinulungan niyang buuin ay siya ring gustong maglibing sa kanya. Biglang preno si Rosa malapit sa isang madilim na eskinita. Naroon ang isang malaking basurahan ng konstruksyon, puno ng sirang semento at basag na kahoy. Ibinaba niya ang bintana, umuungol ang lumang mekanismo. "GPS, hahanapin ka nila gamit ang telepono at relo mo. Tanggalin mo, ngayon." Tiningnan ni Ricardo ang gintong Rolex sa kanyang pulso. Regalo ni Irene. Ang ukit sa likod ay nagsasabing, "Para bilangin ang pinakamasasayang oras natin." Parang masusuka siya. Nanginginig ang mga daliri niyang tinanggal ang kawit. Kinuha ni Rosa ang relo at ang telepono. Sandali niya itong tinitigan, mga bagay na nagkakahalaga ng isang kapalaran, sapat para baguhin ang kanyang buhay. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang mga iyon sa loob ng basurahan na wala sa bunton ng sirang semento at kalawangin na bakal. Ang matinis na basag ng salamin ang tuluyang nagmarka sa huling, hindi na mababaling pagkaputol ng ugnayan ni Ricardo sa buhay na dati niyang kinagisnan. Muling inapakan ni Rosa ang silinyador, pinipilit pa ang lumang sasakyan.
Susundan nila ang signal hanggang sa basurahan, mabilis niyang bulong. Aakalain nilang ninakawan at pinatay ka ron. Bibigyan tayo niyon ng kaunting oras. Mabilis siyang nagsasalita, kalahati para kay Ricardo, kalahati para sa sarili. Pilit inaayos ang lohika sa isang sitwasyong tuluyan nang nawawala sa kontrol. Pumasok sila sa pangunahing kalsada, nakihalo sa agos ng trapiko sa gabi. Ang mga ilaw sa poste ay dumaraan sa mukha ni Ricardo sa mabilis na mga kisap, parang mga palasong liwanag na sumusugat sa dilim. Biglang may matinding kirot na bumaon sa kanyang tiyan na parabang nakalunok siya ng basag na salamin. Nilalamon siya ng lason mula sa loob. Yumuko siya at napaungol ng malalim, mahigpit na hinahawakan ang kanyang sikmura. Kapit lang, amo. Pakiusap, kapit lang. Huwag mong ipikit ang mata mo. Pakiusap ni Rosa, nanginginig na ang boses habang humuhupa ang adrenaline. Paulit-ulit siyang sumisilip sa rearview mirror. Inaasahang may sisilay na pulang asol na ilaw ng pulis o ang armored vehicle ni Rogelio mula sa dilim. Saan? Saan mo ako dinadala? Mahinang tanong ni Ricardo, halos hindi marinig. Hindi pwede ang ospital, agad sagot ni Rosa. Humihingi ng mga dokumento ang ospital. Tumatawag sila ng pulis kapag may pagkalason. Tatawag ang pulis sa pamilya. At ang pamilya, dagdag niya ng malamig, darating para tapusin ang sinimulan nila. Lumiko siya sa mga kalyeng hindi pa kailanman nadaanan ni Ricardo. Mga lugar na wala sa GPS, kung saan mahina ang mga ilaw at may buong blok na nilalamon ng anino. Dadalhin kita sa isang lugar na hindi pinupuntahan ng mayayaman at pulis, maliban na lang kung wala na silang ibang pagpipilian. Biglang nanigas ang katawan ni Ricardo. Isang marahas na kumbulsyon ang dumaan sa kanya. Tumigas ang mga kalamnan, bumangga ang ulo niya sa bintana ng sasakyan at nagsimulang bumula ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Hindi! Huwag kang mamatay sa kotse ko! Iyak ni Rosa, minamaneho gamit ang isang kamay habang pilit sinusuportahan ang ulo niya gamit ang isa. Manatili ka sa akin, Ricardo. Tumingin ka sa akin. Huwag mong hayaang manalo ang babaeng iyon. Mabuhay ka para makita siyang makulong. Mabuhay ka para makamit ang hustisya. Ang salitang hustisya o marahil paghihiganti ay tila tumama sa kaibuturan niya. Bahagyang humupa ang kanyang pangingisay. Lumuwag ang katawan, ngunit naging mababaw at putol-putol ang paghinga, parang sirang panghihipang bakal na hirap humigop ng hangin. Biglang nagbago ang paligid. Nawala ang matataas na pader, maayos na mga puno at dekuryenteng bakod. Ang makinis na aspalto ay napalitan ng wasak na kalsada. Puno ng lubak, walang marka ang mga humps at bukas ang mga kanal na may maitim at mabahong tubig. Nasa komunidad na sila, agad at sabay-sabay ang pag-atake sa mga pandama. Malakas na funk music ang sumasabog mula sa mga bar. Dumadagundong ang mga motorsiklo, walang tigil ang tahol ng mga aso. Sumisigaw ang mga tao ng usapan sa magkabilang bangketa. Ang hangin ay amoy murang inihaw na karne na may halong sinusunog na basura. Sa isang sandali ng malabong kalinawan, iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at tumitig sa maruming bintana. Nakita niya ang mundong dati kilala lamang niya sa pinalalabis na balita. Isang lugar na hinuhusgahan niya noon mula sa likod ng bulletproof na salamin. Mga bahay na hubad, ang ladrilyo, walang palitada. Gusot-gusot na mga kable ng kuryente na ilegal na nakakabit sa mga poste. Mga batang nakayapak, tumatakbong delikado sa tabi ng bukas na imburnal. Mukha itong impyerno o baka purgatorio. Narito na tayo, sabi ni Rosa, habang itinitigil ang sasakyan sa isang makitid at matarik na eskinita na halos hindi magkasya ang kotse sa pagitan ng mga pader. Pinatay niya ang makina. Ang biglaang katahimikan sa loob ng sasakyan ay matinding sumalungat sa kaguluhan sa labas.
Nakahandusay si Ricardo, maputla at parang kandila ang balat, basang-basa ng pawis ang mamahaling linen na polo na dumikit sa kanyang katawan. May ilang kapitbahay na nakatayo malapit sa bar sa kanto. Napatingin sila sa kotse ni Rosa. Pagkatapos sa walang malay at maayos na bihis na lalaki sa loob, agad nagsimula ang mga bulungan. Alam ni Rosa na mabilis kumalat ang tsismis doon, ngunit alam din niya ang hindi binibigkas na tuntunin, huwag mangialam sa problema ng iba. Bumaba siya at nagmadaling pumunta sa gilid ni Ricardo, binuksan ang pinto bago pa tuluyang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Halika, malapit na, kailangan mong tulungan akong tulungan ka, mariin niyang bulong. Muli niyang isinukbit ang braso ni Ricardo sa kanyang leeg. Patay na bigat na siya ngayon, lubos na walang malay. Sumulyap si Rosa sa paligid. May isang binatang nakasombrero na nakatingin mula sa malayo. Tiningnan niya ito nang may babalang titig. Umiwas ito ng tingin. Huminga siya ng malalim at tinipo ng huling lakas. Dahan-dahan, may sakit sa bawat galaw. Kinaladkad niya si Ricardo palabas ng kotse. Tumama ang mga tuhod nito sa siksik na lupa na bahira ng langis at putik ang mamahaling pantalon. Tumayo ka, ungol niya. Hinihila siya sa baywang. Dumudulas ang kanyang sapatos sa basang lupa. 10 metro lamang papunta sa gate ng bahay niya, ngunit parang paglalakbay sa purong paghihirap. Bawat hakbang ay labanan. Bawat hinga niya ay tila himala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kandado. Nahulog ang mga susi, napamura siya at sa wakas ay nabuksan ang gate. Kinaladkad niya si Ricardo papasok sa maliit na bakuran, saka isinara at ikinandado ito. Itinaboy palabas ang mundo. Napakaliit at payak ng bahay. Iisang espasyo lamang ang sala at kusina. Ang sahig ay pulang semento, makintab at laging nililinis tuwing Biyernes. Ang mga pader ay kupas na asul, may bakas ng kahalumigmigan, ngunit malinis ang lahat. Amoy, sabon ng niyog rue at dangal ang hangin. Kinaladkad niya si Ricardo papunta sa lumang sofa, nasira ang mga spring, natatakpan ng makulay na gantsilyong kumot na gawa ng kanyang lola. Bumagsak siya roon, nakalawit ang mahahabang paa at nadumihan ang tela ng kanyang mamahaling sapatos. Ikinandado ni Rosa ang pinto, pagkatapos ang kadena, pagkatapos ang rehas. Sa huli, isiniksik niya ang isang metal na upuan sa hawakan, parang kaya nitong pigilan ang pulis o mga bayarang mamamatay tao. Malakas ang tibok ng kanyang puso, masakit na. Tumakbo siya sa lababo na puno ng malamig na tubig ang palanggana, kumuha ng malinis na basahan at bumalik sa tabi ng sofa. Lumuhod siya sa matigas na sahig. Nilalagnat si Ricardo, nanginginig ang katawan. Kumakalansing ang mga ngipin habang ginugulo ng lason ang kanyang isipan. Pabulong siyang nagsasalita ng putol-putol na mga alaala. Bakit, Irene? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang bahay sa lawa, ang mga alahas. Bakit? Ang kapatid ko, binayaran ko ang utang niya. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Piniga ni Rosa ang basahan at inilapag sa noo niya. Pinupunasan ng pawis at dumi. Tiningnan niya ang lalaking namuno sa mga construction site at boardroom. Ngayon, isang marumi at walang kalaban-labang katawan sa sopa ng isang mahirap na babae. Tapos na ang dati mong buhay, mahinahon niyang bulong habang binubutones ang kanyang polo para makahinga. Maingat niyang hinubad ang sapatos at inilapag sa gilid. Walang credit card, walang driver, walang bodyguard, patuloy niya. Ikaw, ako at ang laban para mabuhay. Bahagyang dumilat ang mga mata ni Ricardo. Mapusyaw at wala sa focus ang bughaw. Mama, bulong niya. Isang luha ang gumulong sa maruming pisngi. Sumikip ang lalamunan ni Rosa. Marahan niyang hinawakan ang malamig na kamay nito. Magpahinga ka, sabi niya. Nandito ako. Walang gagalaw sa'yo. Umungol ito ng mahina at tuluyang nawalan ng malay. Isang malalim at nalalasong koma.
Sa labas, dumagundong ang isang motorsiklo. Ang putok ng tambutso ay umalingaw-ngaw sa eskinita. Tinabunan ang tahimik na hikbi ni Rosa habang tuluyan siyang naupo sa sahig. Pagod, takot, ngunit determinado. Walang katapusang humaba ang gabi at ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. Nawalan ng saysay ang oras. Wala nang bago o pagkatapos, sakit na lang ang umiiral. Hindi sakit sa isang bahagi ng katawan, kundi sakit sa lahat ng dako, bumabaha sa buong katawan niya, dumadaloy sa bawat ugat na parabang asidong pumapalit sa dugo ni Ricardo. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakahiga sa sopang iyon. Mga minuto, oras, marahil buong mga buhay ang lumipas ng walang pagkakaiba. Ang lason na hindi na muling ipinapasok sa kanyang katawan ay ngayon ay nagpaparusa sa kanya sa marahas na withdrawal. Ang katawan ni Ricardo na sanay noon sa luho, sutlang kumot at mamahaling alak ay ngayon ay helpless na pumipilipit sa gaspang ng telang polyester. Binabaha siya ng pawis, matalim at maasim, amoy kemikal. Bigla siyang nagising, sinusubukang sumigaw, ngunit tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, kaya't isang mahina at basag na hingal lamang ang lumabas. Nagwawala ang kanyang puso, nauutal sa kabiglang bumibilis ng wala sa kontrol. "Mama!" Sigaw niya, pumipihit ang mga mata habang ang mga anino sa bitak-bitak na asul na pader ay nagiging mga halimaw. "Irene, bakit ka tumatawa? Patayin mo ang ilaw!" Isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang noo. Hindi iyon ang manikuradong mga daliri ni Irene. Isa iyong magaspang na kamay, pinatigas ng maraming taong paggawa, ngunit may lambing na ikinagulat niya, isang kabaitan na hindi na niya naramdaman mula pagkabata. "Shh! Kalma lang, nandito ako, walang sasaktan sa'yo." Matatag ang boses, parang angkla sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat, parang nababalutan ng puti. Ang kisame sa itaas ay walang palitada, walang chandelier, lantad lamang ang mga tiles at madidilim na kahoy na biga. Nagsalpukan ang mga tunog sa paligid, paos na tahol ng aso sa labas, umuungal na motorsiklo, mag-asawang nagsisigawan sa katabing bahay, tumatagos ang away sa manipis na pader. Sumigaw ang instinct niya na tumakas. Sinubukan niyang umupo, ngunit umikot ang mundo ng mabilis at muli siyang napahiga. Biglang kumapit ang sikmura niya sa isang mabangis na pulikat. Walang laman, nagliliyab, masakit. "Huwag kang gagalaw," mahinahong sabi ng boses, "matatumba ka." Pumasok sa kanyang paningin ang babae, si Rosa. Mukha siyang pagod, mas matanda sa kung paano niya siya huling nakita. Malalalim ang aninong tila pasa sa ilalim ng kanyang mga mata. Maluwag ang tali ng kanyang buhok, may mga hiblang dumikit sa basang leeg. Suot pa rin niya ang parehong kupas na damit. Pilit pinokos ni Ricardo ang kanyang paningin sa mukha niya. Hiya ang unang dumating bago pa sa salamat. Marumi siya. Naamoy niya ang sarili niya. Siya, si Ricardo Santos, ang lalaking hindi kailanman inuulit ang suot, ay nabubulok sa isang sopa sa favela. "Tubig!" Pabulong niyang hiling para siyang may liha sa dila. Kinuha ni Rosa ang isang gasgas na plastik na baso na may baluktot na straw at maingat na inilapit sa kanyang labi habang sinusuportahan ang ulo niya ng kabilang kamay. "Dahan-dahan," babala niya, "2 araw ka nang sumusuka. Wasak ang sikmura mo." Uminom siya ng sakim parang hayop. Ang maligamgam na tubig ay tila apoy habang bumababa. Umubo siya, nabulunan at pinunasan ni Rosa ang kanyang baba gamit ang tuwalyang nakasabit sa balikat nito. Likas ang kilos, parang ina. Sumikip ang kanyang dibdib. "Kailangan ko..." Biglang nanigas ang katawan niya. "Banyo!" Nag-atubili si Rosa, agad niyang naunawaan. Ang dating mayabang na lalaki ay kailangang buhatin. "Halika," simpleng sabi niya, "sumandal ka sa akin." Walang paghusga, walang pagkasuklam.
Isinukbit niya ang braso ni Ricardo sa kanyang leeg at inangat siya. Mabigat pa rin ito, ngunit mahina na, dehydrated, nanginginig. Nanginginig ang kanyang mga binti na tila puputok. Buong bigat siyang sumandal sa kanya, nakadikit ang mukha sa balikat ni Rosa, nilalanghap ang amoy ng pawis at sabon ng niyog. Ang maikling lakad ay tila walang hanggan, bawat hakbang ay nagnanakaw ng hininga. Umungol si Rosa sa hirap ngunit hindi siya bumitaw. Maliit ang banyo, isang plastik na tubo na nakausli sa pader ang nagsilbing shower, walang cubicle, isang maduming plastik na kurtina lang. Kaya mo bang tumayo? Tanong niya, bakas ang pag-aalala. Hinawakan ni Ricardo ang konkretong lababo at tumingin sa basag na salamin sa itaas nito. Nanginig siya sa nakita, hindi ahit, hukay ang mga mata, naninilaw ang balat, isang estranghero, isang multo. Kaya ko, mahina niyang pagsisinungaling. Salamat, Rosa. Pasensya na. Lumabas siya at isinara ang pinto. Ibinigay sa kanya ang huling piraso ng dignidad na natitira. Binuksan ni Ricardo ang malamig na tubig. Bumagsak ito sa kanyang likod na parang yelo. Ginising ang kanyang sistema. Hinugasan nito ang dumi, pero hindi ang sakit. Tahimik siyang umiyak. Humahalo ang luha sa nagyayelong agos. Umiyak siya sa pagtataksil, sa kahihiyan, sa takot na baka mamatay siya sa pulang semento, limot ng lahat. Paglabas niya balot ng manipis na tuwalya, naghihintay si Rosa na may dalang damit, isang lumang t-shirt ng kampanyang politikal, Vote Zeda Feira, at maluwag na kulay abong sweatpants. Nilabhan ko ang sayo, mabilis niyang sabi, napansin ang kanyang ekspresyon. Sobrang marumi, nilalagnat ka ng mataas, nagsasabi ka ng mga nakakatakot na bagay. Ano ang sinabi ko? Tanong niya habang isinusuot ang malinis na damit. Murang-mura ang amoy, pero ligtas. Yumuko si Rosa. Tinatawag mo ang nanay mo, humihingi ka ng tawad sa tatay mo. Nangako kang pupunitin ang puso ni Ginang Irene gamit ang sarili mong mga kamay. Mahinaan niyang sabi. At nakiusap ka sa akin na huwag kitang hayaang mamatay. Tinitigan ni Ricardo ang maliit na babaeng nakatayo sa harap niya. Isang babaeng nagpakita ng mas matinding tapang at lakas kaysa kaninuman na nakilala niya. At hindi mo ako hinayaang mamatay? Marahan niyang tanong. Hindi, sagot ni Rosa, kalmado at matatag ang tinig. Sa bahay ko, hindi pumapasok ang kamatayan hanggat hindi ko sinasabi. Ngayon umupo ka, nagluto ako ng sabaw ng manok. Iyon lang ang kakayanin ng sikmura mo sa ngayon. Kinabukasan, nagsimula nang bumalik ang lakas ng katawan ni Ricardo, ngunit ang kanyang isip ay unti-unti namang nagugulo. Nakakaupo na siya ng walang tulong at nakakagawa pa ng ilang nanginginig na hakbang, ngunit ang pagkakulong sa napakaliit na espasyo ay nagpaparamdam sa kanya na parang nakakulong siya sa hawla. Ang payak na bahay ni Rosa, kahit ligtas, ay parang isang marupok na isla sa gitna ng dagat ng mga banta. Hapon na, pinapainit ng araw ang bubong na yero, ginagawang parang pugon ang loob ng bahay. Tumutulo ang pawis sa noo ni Ricardo habang hindi mapakali sa sopa. Si Rosa naman ay nakaupo malapit sa bintana, tahimik na nananahi, ang mga matay patuloy na sumusulyap sa kalye sa pamamagitan ng maliit na butas sa diaryong idinikit sa salamin. Biglang may malalakas na katok sa gate, matalas at mapilit. Hoy Rosa, may tao ba riyan? Sigaw ng isang matinis na boses ng babae. Nanigas si Ricardo. Sumilay ang takot sa kanyang mga mata habang tumingin kay Rosa. Tinapatan siya nito ng daliri sa labi at isang titig na puno ng sindak. Ganap na katahimikan. Si Donna Francisca yan, pabulong ni Rosa. Ang tsismosa ng kapitbahayan. Malamang napansin niya ang kotse sa labas na ilang araw nang nakaparada. Rosa, alam kong nariyan ka! Sigaw ng babae sa labas, mapaglaro, ngunit mapanghimasok ang tono. Narinig ko ang boses ng lalaki. May tinatago ka bang nobyo? Ikaw,
Miss Perfect? Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Kapag pumasok ang babaeng iyon at nakita siya, tapos na ang lahat. Tumayo si Rosa ng dahan-dahan, mabilis na nag-iisip. Kapag hindi siya sumagot, baka umakyat si Donna Francisca sa mababang pader o tumawag pa ng pulis. Sa kwarto ka, ngayon na, at huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, mariin niyang bulong. Itinutulak siya papunta sa maliit na silid. Sumuot si Ricardo at idinikit ang likod sa dingding. Halos hindi humihinga. Pumunta si Rosa sa bintana sa harap. Maingat na hindi binubuksan ang pinto. Ay Donna Francisca, pasensya na. Masakit ang ulo ko, sigaw niya. Pagod at may sakit ang tunog. Yung kotse, sa pinsan ko yon na galing probinsya. Nagpa-test siya sa ospital. Nasiraan at iniwan niya dyan para iwas bayad. Pinsan mo, ha? Hinalang sagot ng kapitbahay. Nasaan na siya ngayon? Ipapakilala mo ba? May nagsasabi na hindi ka pumasok sa trabaho, Rosa. Ayos ka lang ba? Wala ka namang kung anong kalokohan dyan, di ba? May mga pulis dito kahapon. May hinahanap tungkol sa isang pagnanakaw sa South Zone. Nanlamig ang mukha ni Ricardo. Nandito na ang pulis. Diyos ko po, Donna Francisca. Trangkaso lang ito. At yung istorbo kong pinsan, matatag na sagot ni Rosa. Pag gumaling ako, dadalaw ako para magkape. Pero ngayon, kailangan ko talagang humiga. May sandaling katahimikan, inisip ni Ricardo na sinusubukang sumilip ng kapitbahay sa mga siwang. Sige na nga, pagaling ka, pero mag-ingat ka sa mga pinsan, ha? Unti-unting nawala ang yabag ng mga paa. Sumandal si Rosa sa pinto, nang hina ang mga tuhod at dahan-dahang umupo sa sahig, hingal na parang katatakas lang sa habulan. Lumabas si Ricardo at nakita ang hubad na takot sa kanyang muka. Hindi iyon muntik na babalayon. Papunta na sila, sabi niya. Hindi na tayo pwedeng manatili rito, baka hindi na kahit isang araw pa. Tumango si Rosa habang tumatayo. Buksan mo ang TV, alamin natin kung gaano nakalalim ang hukay. Binuksan niya ang lumang telebisyon, umugong ang screen, nagbaluktot ang mga kulay. Nasa balita ng tanghali, isang palabas na pinapanood ng kalahati ng lungsod habang kumakain, may pulang banner sa ibaba. Negosyanteng si Ricardo Santos, 5 araw nang nawawala. Ipinakita ang gate ng mansyon. Nilooban ng hilo si Ricardo sa pagtanaw sa bahay na minsan niyang inakalang kanlungan. Naroon si Irene, napapalibutan ng mga kamera at reporter, bihis na parang bidang nagluluksa. Malalaking salaming de disenyo ang nakatakip sa mga mata at itim na belo ang bumalot sa ulo. Desperado na po kami! Hikbi niya, pinupunasan ng pisngi ng tissue. Kumikislap ang sing-sing na diamante ang bigay ni Ricardo. Hindi na siya ang dating siya, paranoid siya, akala niya may humahabol sa kanya, tumigil siya sa pag-inom ng gamot. Sinungaling! Ungol ni Ricardo, mahigpit na hawak ang braso ng sopa. Hindi ako naging marahas, ibinigay ko sa kanya ang lahat. Lumipat ang kamera kay Rogelio, nakatayo sa tabi niya, nakapatong ang kamay sa likod ni Irene na parang mapagmalasakit na bayaw. May maskara ng dalamhati ang kanyang mukha. Sa kasamaang palad, nadiskubre rin namin ang pagkawala ng 15 milyon mula sa mga account ng kumpanya, sabi ni Rogelio, walang bahid ng kaba. Naniniwala kaming nagkaroon ng mental breakdown si Ricardo. Kinuha niya ang pera at nawala, pero hindi pa iyon ang pinakamasama. Bumalik ang angkor, mabigat ang tonong mapanghusga. Iniimbestigahan din ng pulis ang isang posibleng kasabwat, si Rosa Mendoza, 28 taong gulang. Lumabas sa screen ang litrato ni Rosa, isang seryoso at walang ngiting ID photo. Ayon sa mga source ng pamilya, patuloy ng anchor, may relasyon umano sina Rosa at Ricardo. Naniniwala ang mga investigador na minanipula ng kasambahay ang negosyante sa kanyang marupok na kalagayan, nilason ito at tinulungan sa pagkawala kapalit ng milyon-milyon.
Nalaglag sa kamay ni Rosa ang supot ng bigas. Bumagsak ito sa sahig at pumutok. Dahan-dahang kumalat ang butil. Kabit niya, pabulong niyang sabi, gulat na gulat. Manloloko? Tinakpan niya ang bibig habang humagulgol. Nanginginig ang maliit niyang katawan. Makikita ito ng nanay ko, Hinoong Ricardo, ng pastor ko, ng mga kapitbahay ko, iyak niya. Nilinis ko ang sahig nila, kinain ko ang tira nila, wala akong ninakaw kahit ano. At ngayon, kriminal ako? Kabit? Pinanood ni Ricardo ang kanyang pagbagsak, hindi siya sanay dito. Sa mundo niya, inaayos ang iskandalo ng mga abogado, PR at pera. Pero para kay Rosa, hindi lang ito paninirang puri. Ito ay pagyurak sa kanyang pagkatao. Tumayo si Ricardo, mabilis dumating ang hilo, ngunit nilabanan niya. Nilapitan niya ang TV at pinatay ito, pinuputol ang mga kasinungalingan. Rosa, marahan niyang sabi, nakaluhod na siya, automatikong sinusubukang pulutin ang natapong bigas, isang walang saysay na pagsubok na ayusin ang hindi na maaayos. Lumuhod siya sa tabi niya at ipinatong ang mga kamay sa ibabaw ng kanya. Tigil na, hayaan mo na ang bigas, tumingin ka sa akin. Ibinangon niya ang mukhang basang-basa ng luha. Sinira nila ang buhay ko, wala na akong natira. Hindi, sabi ni Ricardo, hindi pa sila nanalo. Ang ginawa lang nila ay magsimula ng digmaan at maling kaaway ang pinili nila. Hindi na mahina ang kanyang tinig. Ito ang boses ng lalaking sanay sa kapangyarihan. Ngayon ay pinasisiklab ng personal na galit. Lilinisin ko ang pangalan mo, Rosa. Ipinapangako ko, darating ang araw na mapipilitan sina Rogelio at Irene na lumuhod sa live na telebisyon at humingi ng tawad sa'yo. Tumingin siya sa kanya sa gitna ng luha. Paano? Ginawa ka nilang baliw. Ako ang magnanakaw, sino ang maniniwala sa atin? Hindi natin kailangang may maniwala, sagot niya. Kailangan lang nilang makita. Tinulungan niya itong tumayo, hindi binibitawan ng mga kamay. Ang dati niyang malambot at inaalaga ang mga daliri ay mahigpit na humawak sa magaspang at may kalyo niyang mga kamay. At perpektong nagtagpo ang mga iyon. Kinuha nila ang pera ko, sinubukan nilang kunin ang buhay ko. Pero ngayon, kinuha nila ikaw, ang nag-iisang taong may lakas ng loob na iligtas ako. At dahil doon, hindi ko sila patatawarin. Sa sandaling yon, sa maliit na kusina ni Rosa, nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Hindi na siya ang amo, isa na siyang lalaking may misyon at hindi na lang siya ang nagligtas sa kanya. Muling bumagsak ang gabi. Lumamig ang init, ngunit kumapal ang tensyon. Kumain sila, mga itlog at natitirang bigas mula sa pumutok na supot. Ang umuugoy na plastik na mesa ay naging war room. Bukas, sabi ni Ricardo, habang gumuguhit ng plano sa isang piraso ng papel, pambalot gamit ang nginatngat na bolpen. May gala bukas ng gabi, malaking hakbang ni Rogelio. Gusto niyang pakalmahin ang mga shareholder para maitulak ang paglipat ng kumpanya sa Lunes. Sabado ng gabi, bulong ni Rosa, sinusuri ang magaspang na guhit. Puno ang bahay! Eksakto, yun lang ang tsansa natin. Papasok tayo, kukunin ang bote ng lason sa vault at lalabas. Saan? Tanong niya lumalapit. Sa opisina, sagot niya. Kaliwang estante, ikatlong palapag pababa, peking libro, The Divine Comedy. Mapait siyang tumawa. Ang code, 1,205, kaarawan ng nanay ni Rogelio. Tumango si Rosa na parang alam na. Paano mo nalaman? Nililinis ko ang mga frame ng larawan, Ricardo. Marahan niyang sabi. Alam namin ang lahat tungkol sa mga pinaglilingkuran namin. Pero wala kayong alam tungkol sa amin. Mas masakit pa yon kaysa anumang headline. Hindi ako pwedeng pumasok, frustradong sabi niya. May facial recognition, ang front entrance at garahe. Kilala ng sarili kong security ang lakad ko. Kapag nakita ako, tutunog ang alarma. Pero ang likurang pasukan, yung service entrance, wala, sabi ni Rosa, tinatapik ang papel.
At yung motion sensor sa hallway ng pantry, sira na ng 2 buwan. 3 beses ko nang sinabi kay Ginang Irene, hindi niya inayos. Nakatitig si Ricardo sa kanya na mangha. Mas alam mo pa ang security system kaysa sa akin. Alam ko ang bahay, Ricardo, sabi ni Rosa. Tumira ka lang sa bahay na iyon, marahang sabi ni Rosa. Ako ang tunay na nakakilala rito. Ako ang pupunta. Hindi, mariing sabi ni Ricardo habang malakas na ibinagsak ang palad sa mesa, matatag at mapagprotekta. Masyado itong delikado. Kapag nahuli ka ni Rogelio doon, papatayin ka niya at tatawagin niyang self-defense. Isa ka na lang pang intruder sa paningin niya. At kung wala tayong gawin, balik niya, kalmado ngunit matatag ang tinig. Mananalo sila, mawawala sa iyo ang lahat, ako'y mananatiling takas. Mas pipiliin kong mamatay habang ipinaglalaban ang paglilinis ng pangalan ko kaysa mabuhay na parang daga nagtatago sa dilim. Napatingin si Ricardo sa kanya na may paghanga, wala na ang tahimik na kasambahay. Sa harap niya ay isang walang takot na babae, mas matapang kaysa sinuman sa mundong puno ng barong at kapangyarihan. May gumalaw sa loob niya, isang paghila na mas malalim pa sa paghanga. Malapit lang ako. Sa wakas ay pumayag siya kahit ayaw. Isang bloke ang layo na sa kotse. Umaandar ang makina. Kapag hindi ka pa lumalabas sa loob ng 15 minuto, babanggain ko ang gate gamit ang uno. Bahala na ang pulis, wala na akong pakialam. Sapat na ang 15 minuto. Pilit ngumiti si Rosa kahit bahagyang nanginginig ang kamay sa mesa. Kaya kong linisin ang buong opisina sa 10. Ipinatong ni Ricardo ang kamay sa ibabaw ng kanya. Pinatigil ang panginginig. Rosa, kung pumalpak ito, hindi papalpak, putol niya. Mahigpit na pinisil ang kamay niya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na tayo nag-iisa. Kinabukasan ay mabagal na gumapang. Bawat oras ay mabigat sa tensyon. Halos hindi sila nag-usap. Ang katahimikan ay puno ng paghahanda at kaba. Habang lumulubog ang araw, nagbago si Rosa. Hinugot niya mula sa ilalim ng backpack ang luma niyang mapusyaw na asul na unipormeng panglinis at isinuot iyon. Mahigpit niyang tinalian ang buhok sa isang maayos na bun, walang hiblang nakawala. Tinanggal niya ang maliliit na hikaw at isinuot ang isang lumang salaming may grado na bahagyang nagbago sa kanyang anyo. Pagharap niya kay Ricardo, halos hindi niya siya nakilala. Wala na ang babaeng nagligtas ng buhay niya. Ang nasa harap niya ay ang bersyong hindi napapansin ng mundo, ang katulong. Nagbago ang tindig niya, bahagyang lumaylay ang mga balikat, bumaba ang mga mata, naglaho siya sa likuran. Isang pagbabalat kayo na sumakit ang puso ni Ricardo. Kahanga-hanga, sabi niya, tuyong-tuyo ang lalamunan. Hindi ka na mukhang iisang tao. Iyon ang punto, di ba? May naong sagot niya, hindi mapait, tapat lang. Ganyan ninyo kami gusto, hindi nakikita, tahimik. Walang magtatanong sa akin, makakapasok ako kasama ng catering o ng mga dekorador. Isa lang akong mukhang walang pangalan. Lumapit si Ricardo, parang lumiit ang silid, bumigat ang hangin. Hindi ka invisible sa akin, Rosa, hindi na. At hinding-hindi na, sabi niya, basag sa damdamin ang boses. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. Napahinto ang hininga ni Rosa. Kumikislap ang mga mata sa likod ng makapal na lente, ngunit hindi siya nagsalita. Kunin mo ito, sabi ni Ricardo, hinugot ang murang prepaid phone sa bulsa. Pinili iyon gamit ang huling pera nila. Perang galing sa gintong kwintas na minsang buong dangal na suot ni Rosa. I-vibrate mo lang, itago mo sa bra mo. Kapag may kahit anong kakaiba, kahit ano, pindutin mo lang, nakikinig ako sa buong oras. Inilagay niya ito sa palad ni Rosa at marahang ipinikit ang mga daliri nito. Ipinangako mo sa akin na babalik ka, sabi niya. Hilaw ang takot sa kanyang tinig, malayo sa lalaking dating naghahari sa mga boardroom. Pangako, huwag mo akong iiwan. Babalik ako, pabulong niyang sagot.
may party pa tayong sisirain. Tumalikod siya at naglakad palabas sa gabi. Pinanood ni Ricardo ang asul na silweta hanggang sa maglaho sa kanto. Pagkatapos, dinampot niya ang susi ng kotse, dumadagundong ang puso na parang tambol ng digmaan. Eksaktong 2 minuto siyang naghintay. Pagkatapos, sinundan niya siya, bahagyang bumagal ang lakad niya dahil sa pilay. Suot niya ang mga damit na donasyon, walang pitaka, walang titulo, wala nang baluting kapangyarihan. Ngunit habang dumudulas siya sa upuan ng lumang uno at iniikot ang susi, mas delikado ang pakiramdam ni Ricardo Santos kaysa kailanman. Hindi na ito tungkol sa pagsagip ng kumpanya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanya. At kaawaan ng langit ang sinumang haharang sa kanyang daraanan. Sa tuktok ng burol, kumikinang ang mansyon ng mga Santos na parang hiyas. Mula sa malayo, mistula itong palasyo, perpekto, marangya at naliligo sa gintong liwanag. Imperial na mga palma ang pumapalibot sa entrada. Mga valet na may puting guwantes ang abalang nagbubukas ng pinto ng mga imported na sasakyan, lumulutang sa mainit na hangin ng gabi ang banayad na tugtugin ng isang live orchestra. Ngunit para kay Rosa na nakayuko sa likod ng matinik na halamang gumamela malapit sa bakanteng lote ng kapitbahay, hindi ito palasyo. Isa itong lungga ng mandaragit at siya ay maglalakad diretso sa mga panga nito. Mabigat ang kanyang paghinga, humahagibis ang dibdib sa bawat hingal. Nilakad niya ang huling 2 kilometro, dumaan sa damuhan at masukal na daan upang iwasan ang mga kamera sa pangunahing gate. Dumikit sa kanyang likod ang uniforme, basang-basa ng malamig na pawis. Nangangati ang sintetikong tela ngunit hindi siya nangahas gumalaw. Naghintay siya, dumadagundong ang puso, inuulit sa isip ang bawat hakbang. Ito na ang kanyang larangan ng digmaan. At papasok siya, mag-isa, masyadong mahigpit ang pagkakatali ng bun, hinihila ang anit ni Rosa sa bawat hakbang. Ang hapdi ang nagpanatili sa kanya na matalas at alerto. Sumilip siya sa makakapal na dahon, at nakita ang 2 guwardyang naglalakad malapit sa pool, tatawa-tawa habang nagsisindi ng sigarilyo. Mga bata pa, malalaki ang katawan at nakaitim na suit na hindi man lang maayos ang sukat. Mga tauhan lang ni Rogelio na inupahan, wala nang iba. Diyos ko, maging anino at kalasag ko, pabulong niyang dasal, tuyong-tuyo ang labi. Hinalikan niya ang maliit na metal na krus sa kanyang leeg. Pagliko nila at pagkawala sa likod ng bahay, kumilos siya. May 30 segundo siya. Tumakbo si Rosa, hindi tulad ng atleta, kundi mababa sa lupa, nakayuko, halos gumagapang sa basang damo. Dumudulas ang murang goma niyang sapatos sa madulas na lawn, pero nagpilit siyang umabante. Hindi siya dumiretso sa kusina. Masyadong matao, masyadong delikado, puno ng mga waiter na sumisigaw ng order at nagmamadaling may bit-bit na tray. Sa halip, dumaan siya sa madilim na gilid ng mansyon kung saan ang makakapal na puno ay naglalatag ng anino sa panlabas na pader. Doon naroon ang bintana ng basement ng laundry room. Mababa, halos nakabaon sa lupa, natakpan ng napabayaan ng mga baging at gusot na sapot. Naalala niya, sira ang latch. Ilang buwan na ang nakalipas, naipit niya ron ng daliri. Naging ube ito sa loob ng 1 linggo. Inireklamo niya at tumawa ang tagapag-alaga. Sinabing aayusin daw niya sa susunod na linggo. Hindi niya inayos. Ang mga gamit at sugat ng mahihirap, hindi mahalaga. Sirang latch sa service area, walang may pakialam. Ngayon, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nagpapasalamat si Rosa sa kayabangan at katamaran ng mayayaman. Inalis niya ang mga tuyong dahon, nanginginig ang mga kamay. Isang malaking gagamba ang mabilis na dumaan sa pulso niya. Kinagat ni Rosa ang labi para pigilan ang sigaw, nangungulubot ang mukha sa takot at pandidiri, naluluha ang mga mata. Pinunasan niya ang kamay sa damo at inabot ang bintana. Uungol ito habang binubuksan niya.
Nanigas siya. Sa kanya ang ingay ay parang putok ng baril, pero natabunan ng musikang klasikal ng party ang maliliit na tunog. Walang nakapansin. Sa sanay na liksi ng taong araw-araw, naglilinis sa likod ng sofa at gumagapang sa ilalim ng kama, sumuot siya sa makitid na siwang, kinaskas ang braso sa kalawangin na gilid. Tumalon siya pababa sa malamig na basement. Sa paligid niya ay mga kahon ng mga bote ng alak na natabunan ng alikabok at gusot-gusot na mga lumang Christmas lights. Tinamaan siya ng hangin sa loob ng bahay, nakakasakal at pamilyar. Hindi iyon amoy tahanan, amoy bleach, artificial na lavender at pinakintab na kahoy, amoy paglilingkod, amoy ng nakaraan niya at ng kasalukuyan niyang bangungot. Tumayo si Rosa, pinapagpag ang dumi sa tuhod at marahang lumakad patungo sa paikot na service staircase. Kumakabog ang puso sa lalamunan na parang tambol ng babala. Ang prepaid phone na nakasiksik sa bra niya ay bahagyang nag-vibrate sa dibdib. Si Ricardo. Nandoon siya sa labas, naghihintay sa dilim, handa na siyang sumugod sa unang senyales ng panganib. Hindi siya makasagot pero idiniin niya ang telepono sa balat na parang hinahawakan ng kamay niya. Sumirit ang lakas sa katawan niya. Pagdating sa itaas, bahagyan niyang binuksan ang pinto. Tumama ang ingay at liwanag na parang alon, tawa, usapan, musika at amoy ng seafood at alak. Nag-uumapaw ang bahay sa paghahanda sa huling minuto. Pumasok siya sa makitid na service hallway. Agad siyang napadikit sa pader nang dumaan ang dalawang waiter na nagmamadaling may tray. Yumuko siya, tumitig sa sahig, hinugot ang maruming basahan sa bulsa at kinapitan yon na parang kalasag. "Bilisan mo ate, late na kami." Sigaw ng isa, muntik na siyang matumba. Amoy cologne at stress. "Pasensya na po, sir," bulong niya sa paos na boses, kinukulubot ang balikat. Hindi man lang siya tiningnan, hindi nakita ang mga mata niya, hindi tinanong kung bakit naroon siya. Bahagi lang siya ng background, gaya ng dati. Huminga si Rosa ng dahan-dahan. Dumadagundong ang puso. "Invisible," bulong niya sa sarili. "Multo lang." Umakyat siya papunta sa ikalawang palapag. Tahimik ang service stairs na ginagamit para sa mga delivery ng labada. Maingat siyang umakyat, humihinto sa bawat langit-ngit, nakatutok ang tainga sa bawat tunog. Sa itaas, mas tahimik, may karpet, mga pribadong kwarto. Nasa dulo ng pasilyo ang opisina, katabi ng master bedroom. Bahagyang nakabukas ang mabigat na pinto ng roble. May makitid na sinag ng dilaw na ilaw na tumatama sa malambot na karpet. Nanigas si Rosa. May tao ba sa loob? Binasan siya ng malamig na pawis. Gumapang ang basa sa gulugod. Tapos, yabag, klik-klak, takong, kumpiyansa, matalas. "Gusto kong palitan agad ang mga bulaklak na, 'Yan Matilde, puting rosas? Baliw ka ba? Hindi ito libing. Sabi ko pulang orkidyas.'" Si Irene, ang boses niya wala ng kahit anong tamis, ay matalim, mapag-utos, malupit. "At itong karpet, linisin mo ulit, may marka rito. Kapag nakita yan ng gobernador, tanggal ka." Pinigil ni Rosa ang paghinga. Ilang hakbang na lang si Irene. "Opo ma'am." "Pasensya na po ma'am," sagot ng isa pang boses. Si Matilde, ang punong kasambahay. Ang babaeng dati nagpapahiya kay Rosa at minsang tumawag sa kanya na babaeng magsasaka at sinusuri pa ang bag niya tuwing gabi bago siya umuwi. Sumiksik si Rosa sa isang nakausling niche sa pader sa likod ng isang dambuhalang Chinese vase at nagdasal na itago siya ng anino. Dumaan si Irene, nakakabigat ang mamahaling pabango. Kumiskis ang sutla ng itim niyang damit sa binti ni Rosa. Nakadikit siya sa cellphone, galit na nagtatype. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng malamig at tense niyang mukha. Sumunod si Matilde, nagsusulat ng mga nota. Lumiko sila papunta sa hagdan, pababa. Tumakbo si Rosa. Sumuot siya sa opisina at marahang isinara ang pinto, maingat na huwag mag-click ang latch. Madilim ang kwarto, iisang berdeng lampara lang sa mesa ang nagbibigay liwanag. Amoy tabako at lumang katad.
Inangkin na ito ni Rogelio. Bawal manigarilyo rito noon, utos ni Ricardo. Ang baho ay tumama sa sikmura ni Rosa na parang suntok. Diretso siyang pumunta sa kaliwang bookshelf. Isang mataas na pader ng mga librong natatabunan ng alikabok na hindi kailanman binabasa. Nanginginig ng todo ang mga daliri niya. Hindi sinasadya, natabig niya ang isang crystal paperweight at sumugod siyang saluhin bago ito bumagsak sa sahig. Nasalo niya, sakto sa oras. Halos manghina ang tuhod niya sa ginhawa. Pinatatag niya ang sarili. Focus, Rosa. Isang gawain, isang misyon. Sinuyod niya ang mga estantes, ikatlong hanay. Kaliwang bahagi, dumaan ang tingin niya sa mga gintong gulugod ng libro, Civil Law, Criminal Code, History of Art, The Show, The Divine Comedy. Nandoon, mas lumakay sa iba, bahagyang baluktot ang gulugod. Kinuha niya, hindi gumalaw, tumalon ang puso niya sa lalamunan. Hindi. Ito ang sabi ni Ricardo, hinila niya ng mas malakas, wala pa rin. Tapos naalala niya, hindi ito dapat hinahatak, dapat inikiling. Marahan niya itong inusog pa kanan, click, umiikot ang gulugod ng libro. Sa likod nito, may maliit na keypad na umilaw sa loob ng kahoy na estante. Nanginginig ang daliri niya sa ibabaw nito. 1, 2, 0, 5. Dahan-dahang pinindot ni Rosa ang mga numero, ngunit madulas sa pawis ang kanyang mga daliri. Namali siya. Sa halip na 0, 9 ang napindot. Beep, beep, beep. Isang mahinang tunog ng error, halos hindi marinig. Ngunit sa kanyang isip, isang umatungal na alarma. Nanigas siya, kumakabog ang puso. Kalma, huwag mataranta. Pinunasan niya ang nanginginig na kamay sa apron, huminga ng malalim at inisip ang mukha ni Ricardo. Pagkatapos, isa-isang numero matatag at sinasadya, 1, 2, 0, 5, beep, click. Isang banayad na singaw ang lumabas habang dumulas ang nakatagong kompartimento, bumubukas ng makinis, eksaktong parang pinto ng isang mamahaling kotse. Sa loob ng ilang segundo, hindi gumalaw si Rosa. Nandoon na, isang maliit na bote ng salamin na kulay amber, kalahati ang laman, kapareho ng nakita niya sa kamay ni Rogelio, likidong pagpatay. Katabi nito, mga dokumento. Maingat niyang kinuha ang unang pahina gamit ang dulo ng mga daliri na para bang may lason din ito. Authorization for Psychiatric Commitment. Pangalan, Ricardo Santos. Diagnosis, Irreversible Paranoid Schizophrenia. Nilagdaan ng isang doktor na hindi pa niya kailanman narinig ang pangalan at sa ilalim nito, isang notarized na power of attorney. Ibinibigay ang buong kontrol ng kumpanya kay Rogelio Santos. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, mainit, masakit habang tumulo sa kanyang pisngi. Buburahin ka nila, pabulong niyang sabi, basag ang boses, ililibing ka nilang buhay. Isiniksik niya ang bote sa kailaliman ng bulsa ng apron. Ang mga papel ay tiniklop niya ng mahigpit at ipinasok sa loob ng kanyang blusa, diretso sa balat ng kanyang tiyan. Kumaskas ang mga gilid, masakit, ngunit nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Lumingon siya para umalis. At nanigas, umiikot ang doorknob. Walang babalaw, walang yabag. Tanging ang gintong hawakan, dahan-dahang umiikot. Walang oras para magtago sa aparador. Walang oras para tumalon sa bintana. Manipis ang mga kurtina. Hindi na nag-isip si Rosa. Kumilos siya. Bumagsak siya sa sahig. Gumapang ng 4 ang paa patungo sa dambuhalang mesa na yari sa mahogani at sumiksik sa ilalim nito. Luma, matibay, may solidong likuran, iyon lang ang pag-asa niya. Binaluktot niya ang sarili, tuhod sa dibdib, siniksik ang katawan. Invisible, tahimik. Nagdasal siya, natakpan siya ng anino ng leather chair. Bumukas ang pinto. 2 pares ng paa ang pumasok. Makintab na itim na sapatos ng lalaki. 1 pares ng pulang stilettos. Ang mga halimaw. Nailok mo ba ang aparador sa master suite? Umalingaw-ngaw ang boses ni Rogelio sa ibabaw ng mesa. Oo, Rogelio, tigilan mo na ang pagiging paranoid, sagot ni Irene habang umuupo sa armchair sa tapat mismo ng mesa. Walang aakyat dito.
Nakita ni Rosa ang pag-ugoy ng mga paa ni Irene. Mainip. Nagkrus ang mga binti, kumikislap ang dulo ng mga takong sa mababang liwanag. Hindi pa lumilitaw ang katawan Irene, bulong ni Rogelio, dahan-dahang naglalakad. Ang mga yapak niya ay tahimik sa makapal na karpet, ngunit mabigat. Tumigil siya sa mismong harap ng mesa. Nakatitig si Rosa sa dulo ng sapatos niya, ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. 6 na araw na, ungol niya. Kung namatay siya sa gubat, may makakakita na sana ang amoy, ang mga buwitre. Tumawa si Irene, isang tuyong walang buhay na tawa. Patay na siya, tanggapin mo na, malamig niyang sabi. Narinig ni Rosa ang kalansing ng baso. Nagbubuhos si Irene ng inumin. Kumalansing ang yelo sa tumbler na parang mga buto. Sa dosis na ibinigay natin, malamang bumagsak siya sa kung saan sa gubat. Atake sa puso. Inasikaso na ng mga asong gala ang natira. Mas mabuti na yon. Walang bangkay, walang tanong, walang problema. Pagkalipas ng 6 na buwan, idedeklara nating presumed dead at kukunin natin ang lahat. Pumilipit ang sikmura ni Rosa. Pinag-uusapan nila si Ricardo na parang basura. Inabot niya ang loob ng bra at hinugot ang prepaid phone. Nakalowest ang liwanag, ngunit sa ilalim ng mesa parang flare ang ningning nito. Tinakpan niya ang screen ng palad, dumadagundong ang puso. In-unlock, pinindot ang recorder, REC, at yung kasambahay, tanong ni Rogelio. Yumuko siya, isinandal ang bigat sa mesa, umungol ang kahoy. Naririnig ni Rosa ang kanyang paghinga, mabigat, naiinip. Yung kawawang yon, mapangutya si Irene. Siguro kalahati na ng biyahe pabalik sa barong-barong niya sa bundok. Takot na maaresto? Perpekto ang pagkakabit natin sa kanya. Sino ang maniniwala sa isang babaeng galing squatter kumpara sa wasak pusong byuda sa national TV? Sumimsip siya ng inumin, muling kumalansing ang yelo. Napakuyom ang mga kamao ni Rosa. Unti-unting napawi ang takot, galit ang pumalit. Illiterate, hindi. Nakatapos ako ng high school. Nagbabasa ako ng mga libro. Malamang mas marami pa kaysa sayo, ahas ka. Ang init na umaakyat sa kanyang dibdib ay nagpatatag sa kanyang mga kamay. Hindi na siya nanginginig. Galit na siya. Hindi na lang nagtatago si Rosa ngayon. May misyon na siya. Ngayong gabi ang koronasyon natin, maring sabi ni Rogelio, umaapaw ang kayabangan sa bawat salita. Hinampas niya ang mesa ng palad, dahilan para mapaurong si Rosa sa ilalim nito. Ia-anunsyo ko ang merger sa mga Chino, patuloy niya. Ayaw ni Ricardo na magbenta, sentimental na tanga, puro satsat tungkol sa pamana ng pamilya, sa pangarap ng tatay namin. Ako, tapos na ako, ibebenta ko ang lahat. Wawasakin ang kumpanya. Kukunin ko ang 40% ko at gugulin ang buong buhay ko sa Monaco. Itinaas ni Irene ang baso sa isang mapanuyang tagay. At ako ang mananatili sa mansyon at sa life insurance. Sumimsip siya na may mapagmataas ng ngiti. Tagay sa katapusan ni Ricardo, naway masunog siya sa impyerno. Tumawa sila, malakas, walang pigil. Tumawa sila sa pagkamatay ng lalaking nagmahal sa kanila. Ng lalaking nagbigay sa kanila ng lahat. Bumaba na tayo, sabi ni Irene habang tumatayo. Dumarating na ang mga bisita. Naririnig ko na ang mga kwerdas. Showtime. Sandali, sabi ni Rogelio. Kukunin ko muna ang pampaswerte ko, ang success cologne. Lagi ko itong ginagamit bago ang malalaking talumpati. Huminto ang puso ni Rosa. Pupunta siya sa bookshelf, sa vault. Kapag binuksan niya yon at nakitang wala na ang bote, mag-aalarma siya. Isasara ang lahat ng pinto, hahalughugin ang bahay, at kapag may nahanap siyang tao sa loob, unang papaputok ang baril, saka nagagawa ng kwento. Mahigpit na kinapitan ni Rosa ang telepono sa dibdib, inihahanda ang sarili sa pagsabog. Hinintay niya ang sigaw ng galit, ang yabag ng paa, ang putok ng baril, tamp, palapit ang mga sapatos sa istante, tapos
Rogelio, sigaw ni Irene mula sa pasilyo. Dumating na ang gobernador. Nakita ko ang kotse niya mula sa bintana. Bumaba ka, ngayon na. Magbango ka na lang mamaya. May sandaling katahimikan, isang buntong hininga. Sige, unggol niya, mas mahalaga ang gobernador. Siya ang pipirma ng permit sa pantalan sa susunod na linggo. Palayo ang mga yabag, isinara ang pinto, nag-click ang kandado, katahimikan, huminga si Rosa ng napakalakas, sumakit ang mga tadyang. Matagal niyang kinulong ang hininga, tila walang hanggan. Sinave niya ang recording, nasa kanya na ang lahat. Ang pag-amin sa pagpatay, ang plano sa pagbebenta ng kumpanya, ang kalupitan, ang paghamak, sapat iyon para wasakin sila. Gumapang siya palabas mula sa ilalim ng mesa, nang hihina at namamanhid ang mga binti na parang natulog. Oras na para tumakbo. Ngayon na, maingat niyang binuksan ang pinto at sumilip. Walang tao sa pasilyo. Sa ibaba, umuugong ang mga biolin, isang maringal na waltz na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nagsimula na ang party. Tumalikod siya at humarurot patungo sa service stairwell. Kapag nakarating siya sa laundry room at nakalabas sa basement window, malaya na siya. Ngunit pagliko niya sa pasilyo, malapit sa freight elevator. May nabangga siyang matigas, hindi pader, puting uniforme. Si Matilde, ang punong kasambahay, matangkad, matigas ang tindig, suot ang pirma niyang puting-puti. Nagkatinginan sila, agad ang pagkilala. Kahit may salamin, kahit naka-uniforme, nakita ni Matilde ang totoo. Namilipit sa galit ang mukha nito. Ikaw, sigaw niya, magnanakaw, mamamatay tao, anong ginagawa mo rito? Hindi nagatubili si Rosa. Sumugod siya. Manahimik ka, sigaw niya. Hinawakan si Matilde sa mga braso. Mas mabigat at mas malakas si Matilde. Gumanti ito, hinablot ang buhok ni Rosa, sinusubukang pigilan siya. Tulong, security! Nandito ang takas! Sigaw niya, umaalingaw-ngaw sa pasilyong may tiles. Nagliliyab ang braso ni Rosa, bumabaon ang mga kuko ni Matilde. Nakawala siya at mariing inapakan ang paa ni Matilde gamit ang makapal na suwelas ng sapatos. Ah! Sigaw ni Matilde, palundag-lundag sa sakit. Sapat na yon. Isinugod ni Rosa ang balikat sa dibdib ni Matilde. Itinumba siya pa atras sa bukas na linen closet. Malalim, malapad, puno ng mga tuwalya at comforter. Bumulusok si Matilde sa loob na parang supot ng labada. Baboy kang daga sa squatter, sigaw niya. Papatayin ka ni Rogelio, tatawag ako ng pulis. Isinara ni Rosa ang pinto at sinunggaban ng susi na nakasabit pa sa kandado. Click-click, 2 ikot. Naging muffled ang sigaw ni Matilde sa likod ng makapal na kahoy at tumpok ng tela. Hinampas nito ang pinto. Buksan mo to, pokpok tulong! Sumandal si Rosa sa pinto, hingal na hingal. Putol-putol ang hininga, kumakaripas ang pulso na parang tambol ng digmaan. Alam niyang may segundo lang siya, marahil ilang minuto. May darating para kumuha ng tuwalya o yelo. Mabilis siyang lumingon. Sa sulok may malaking basket ng donasyon, puno ng mga itinapong damit. Sa ibabaw may nakita siyang telang kulay, abo na agad niyang nakilala. Ang Armani suite ni Ricardo. Ang suot niya nung matapunan ng tomato sauce noong nakaraang buwan. Itinapon niyon ni Irene, sabing si Rana. Hindi siya nagsusuot ng tinagping damit, panunuyan niya. Sinubukan ni Rosa itong iligtas, pero kinuha ni Matilde at sa ilalim nito, ang damit niya. Isang simpleng itim na bestida, neat, may bato neckline. Paborito niya. Suot niya noong Christmas party ng staff noong nakaraang taon. Sinabi ni Matilde na itinapon na. Nagsinungaling siya. Naroon lang ito naghihintay na maging basahan. Damit ko, bulong ni Rosa, nanginginig ang boses. Hinila niya ang 2 damit, iginulong at tumakbo. Pababa sa paikot na hagdan, tig-2 baitang. Sumabog siya palabas sa basement, bukas pa ang bintana. Ibinato niya ang balot sa damuhan. Umakyat siya sa kahon ng alak, sumiksik sa siwang na punit ang gilid ng uniforme at tumalon sa basang damo. Malaya, ang hangin ng gabi ay parang tagumpay.
Dinampot niya ang mga damit at tumakbo, naglaho sa dilim ng bakanteng lote habang ang huling nota ng waltz ni Strauss ay lumulutang mula sa nagniningning na mansyon kung saan si Irene ay patuloy na naghahari sa party. Walang kaalam-alam na gumuho na ang kanyang kaharian. 2 blok ang layo, sa isang madilim na kalye, paikot-ikot na naglalakad si Ricardo sa tabi ng uno, kinakagat ang mga kuko hanggang dumugo. 17 minuto, huli na siya. Bawat segundong lumilipas ay sumasaksak sa kanyang isipan na huli si Rosa. Nasaktan si Rosa. Si Rosa, wala na. Mahigpit niyang hinawakan ang pinto ng kotse, handang sugurin ng gate. Kalimutan ang pag-iingat, kalimutan ang pagtakas. Ricardo! Lumingon siya. Naroon siya, rumaragasa sa bangketa na parang mandirigmang galing sa digmaan. Puno ang mga bisig ng tela, magulo ang buhok, punit ang balikat ng uniforme, hingal na hingal. Hindi na siya naghintay. Tumakbo siya papunta sa kanya, bukas ang mga braso, at nang maabutan niya siya, hindi siya nagtanong kahit isang beses. Hinila niya si Rosa sa pinakamahigpit na yakap ng buong buhay niya. Inaangat siya mula sa lupa. Isinubsob niya ang mukha sa kurba ng leeg ni Rosa. Nilalanghap ang amoy ng adrenaline, takot, pawis, at ang murang pabangong ngayon ay amoy buhay na mismo. Buhay ka, paulit-ulit niyang bulong. Basag ang boses, dumadampi ang labi sa tuktok ng ulo niya. Buhay ka! Sabay na tumawa at umiyak si Rosa, nanginginig ang buong katawan habang unti-unting humuhupa ang bugso ng adrenaline, parang singaw na lumalabas. Nakuha ko, hingal niyang sabi, bahagyang lumayo para maabot ang bulsa. Ipinatong niya sa palad ni Ricardo ang mainit-init na boteng salamin. Ang lason, may bahagyang init pa galing sa kanyang katawan. At ito, dagdag niya, nirecord ko ang lahat, Ricardo. Bawat salita, sinabi nilang patay ka na, pinagtawanan ka nila. Tinitigan ni Ricardo ang bote, ang susi sa kanyang paglilinis ng pangalan, ang patunay ng lahat. Ngunit nang tumingin siya kay Rosa, may mas malakas na tumabon sa lahat. Katapatan, tapang, pagmamahal. Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko, sabi niya, nanginginig ang tinig. Walang oras, madiin niyang sabi, isiniksik ang isang balot ng tela sa dibdib niya. Nakita ako ni Matilde. Ikinandado ko siya sa linen closet, pero sisigaw siya hanggang may makarinig. May ilang minuto lang tayo bago i-lockdown ang buong lugar. Kumurap si Ricardo. Ikinandado mo ang punong kasambahay sa aparador. Wala akong pagpipilian, sagot ni Rosa habang binubuksan ang pinto ng kotse. Siya o ako? Itinaas niya ang kulay abong suit. Nakita ko ito sa donation bin, sayo to. May kalahating ngiti siyang dagdag at ang itim kong bestida. Hindi ka papasok sa party mo na nakatsinelas at sweatpants. Binubuksan na niya ang zipper ng uniforme. Sumakay sila sa kotse, nagkakasya sa masikip na espasyo na parang mga takas na nagpapalit ng pagkakakilanlan sa dilim. Sira ang ilaw sa loob, isang biyaya, nagbigay ito ng munting piraso ng pribasiya. Tinanggal ni Ricardo ang luma at hiniram na damit sa unahang upuan, nakikipagbuno sa manibela. Si Rosa naman ay nagpalit sa likod, tahimik at nakatutok. Walang hiya, walang pag-aalinlangan, kagyat lang ang lahat. Gayunman, ang tunog ng gumagalaw na tela, ang sabayang paghinga, ang lapit ng mga katawan, nagkarga ng kakaibang kuryente sa hangin. Sa salamin, nakita ni Ricardo ang anino ni Rosa habang inaalis niya ang unipormeng nagtatak sa kanya buong buhay. Nagiging iba siya. Isinuot ni Ricardo ang pantalon, medyo maluwag. Pumayat siya sa isang linggong lason at paghihirap. Kumapit ang sinturon. Ibinutones niya ang polo. Isinuot ang jacket. Hindi na halata ang dating mantsa sa dilim. Walang korbata. Bukas ang kwelyo, hindi siya mukhang negosyante. Mukha siyang lalaking babawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Sa likod, isinuot ni Rosa ang itim na bestida. Simple, hanggang tuhod, akma
at elegante. Hinayaan niyang bumagsak ang buhok, mga alon ng kayumanggi sa balikat, malaya mula sa bilangguan ng mga hairpin at kontrol. Tinanggal niya ang salamin, pinunasan ng mukha gamit ang laylayan ng lumang damit, kinagat ang labi para magkulay at bumaba ng kotse. Bumaba rin si Ricardo. Nagtagpo sila sa ilalim ng mahina at kumikislap na liwanag ng isang pagod na streetlight. Napahinto si Ricardo. Hindi pa niya siya nakitang ganito. Walang uniforme, walang nakayukong mga mata, walang hiya. Si Rosa lang, walang salaan, matapang. Hindi ang makintab na perpeksyon ni Irene, kundi ibang uri ng ganda. Ang ganda ng lakas, ng pag-survive. Mukha kang panimula niya pero nabitin ng tinig. Lumapit si Rosa, inayos ang kuwelyo ng jacket niya gamit ang marahang mga daliri. Mukha kang ikaw ulit, tahimik niyang sabi. Ang lalaking may-ari ng lahat sa burol na yon. Hinawakan ni Ricardo ang kamay niya, mahigpit. Hindi, sabi niya, ang lalaking may-ari noon, kasama ka. Hindi ako papasok doon mag-isa, Rosa. Ngayong gabi, hindi ka kasambahay. Ikaw ang kapareha ko, ang panauhing pandangal ko, at ang pinakamasamang bangungot nila. Hinila niya siya palapit, iningatan ang likod ng ulo niya, at hinalikan ng noo. Mabagal, may paggalang. Isang pangako. Tara na, pabulong niyang sabi. Panahon na para tumaas ang kurtina, sumakay sila sa kotse. Pinandar ni Ricardo ang makina. Hindi ito pagtakas. Ito ay pagpasok. Humaginit ang uno, pababa sa kalsada, hindi patungo sa kaligtasan, kundi patungo sa nakabubulag na liwanag ng paghihiganti. Kumikinang ang mansyon ng mga santos na parang hiyas na nahulog mula sa langit. Naglalagablab ang grand ballroom sa matinding liwanag. Ang mga kristal na chandelier na inangkat mula Prague ay nakabitin na parang nagyelong talon, nagkakalat ng mga prisma ng huwad na bahaghari sa sahig. 500 panauhin ang nagsiksikan, mga politiko, mamumuhunan, sosyalita. Ang hangin na kontrolado ang temperatura ay may amoy ng mamahaling pabango at pinabangong kasinungalingan. Ngunit paparating ang init, hindi kakatok ang hustisya. Bubulusok ito sa pinto. Mabigat ang hangin sa loob ng ballroom, nakakasakal sa tamis, binabalutan ng isang mapanganib na halo ng luho at kapalaluan. Naglalaban-laban ang mamahaling pabango, Chanel, Dior, Hermes, para mangibabaw. Ang matapang na halimuyak ng puting liryo na ipinilit ni Irene sa kabila ng malapuneraryang dating nito ay nagdagdag ng malamultong bigat sa paligid. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may metal na asim sa hangin. Ang baho ng ambisyon. Ang mga waiter na may puting guwantes ay dumausdos sa silid na parang mga multo. May hawak na mga tray ng malamig na Veuve Clicquot sa kristal na baccarat. Walang tumitingin sa kanila sa mata. Hindi sila tao ngayong gabi, muwebles silang lumulutang. Sa gitna ng lahat sa sentrong entablado, sa ilalim ng dramatikong puting spotlight na humihiwa sa madilim na ilaw ng ballroom, nakatayo si Rogelio Santos. Mahigpit na yakap ng itim na Italian tuxedo ang kanyang katawan. Perpektong tinahi para itago ang lumalaking tiyan ng lalaking sagana sa hapunan, ngunit hindi kailanman humawak ng pala. Kumikinang ang kanyang buhok, makinis na pinahiran ng sobrang produkto, parang oil spill na pinakintab para sa press. Mahigpit niyang hawak ang mikropono gamit ang 2 kamay, nakayuko ang ulo sa kunwaring dalamhati, ginagaya ang kababaang loob ng eksaktong-eksakto, parang understudy sa Broadway. Sa tabi niya, nakaupo sa pulang velvet na armchair na parang trono si Irene. Ang itim na balo, napakaganda niya at kalkulado. Nakabalot sa sutlang bestida na dumidikit na parang ikalawang balat. May kwelyong masyadong malalim at biyak na masyadong mataas para sa sinumang tunay na nagluluksa. Sa kanyang leeg ay kumikislap ang ice tears na kwintas na diamante, ang regalong ibinigay ni Ricardo sa kanilang ika-10 anibersaryo. Marahan niyang pinunasan ang tuyong sulok ng mata gamit ang panyo na may burda, kunwaring pinapawi ang luha.
Sa labas, ipinapadala ng mga kamera ang kanyang pagganap ng live sa malalaking screen sa hardin. Mga ginoo at ginang, panimula ni Rogelio, nanginginig ang boses sa maingat na koreograpiyang emosyon, umaalingaw-ngaw sa boses sound system, mga kaibigan, mga katuwang, pamilya. Tumahimik ang karamihan. May mga bumubulong ng pakikiramay. Ang iba, lalo na ang mga shareholder, palihim na sinusuri ang kanilang mga portfolio, nagmamatematika sa likod ng isip. Ang kapatid ko, ang aking mentor, ang aking bayani, si Ricardo. Huminto siya, tumingala sa kisaming may pinta ng mga kerubin ng Renaissance para sa epekto o para angkinin ito sa isip. Masyado siyang maagang iniwan, ang kanyang makinang naisipan ay nabiktima ng isang malupit at di nakikitang sakit, paranoid schizophrenia. Hindi ito pumipili ng mayaman o mahirap, nilabanan namin ito kasama niya. Ngunit sa huli, nanaig ang dilim, naglabas si Irene ng perpektong tiyempong hikbi. Ipinatong ni Rogelio ang isang solemne at mapagkalingang kamay sa kanyang balikat. Ngunit ang negosyo ay kailangang magpatuloy. Ang Santos Construction ay isang pamana na mas malaki kaysa sa isang tao. Kaya ngayong gabi, sa suporta ng aking mahal na hipag at sa buong basbas ng board, ako ang haharap bilang pansamantalang pangulo upang pangalagaan at ipagpatuloy ang bisyon ng aking kapatid. Nagsimula ang magalang na palakpakan sa mga mesa sa unahan, ang mga tapat, ang mga oo ng oo, at kumalat palabas. Tumango ang gobernador ng estado sa unang hanay, tanda ng pagsang-ayon. Ayaw ng kapangyarihan sa bakante, patay na ang hari, mabuhay ang bagong hari. Tumayo si Irene at lumapit sa mikropono na may elegansyang parang supermodel sa runway. Isinuksok niya ang kamay sa kamay ni Rogelio, ginagampanan ang papel ng biyudang marangal ng may nakapangingilabot na husay. Si Rogelio ang naging sandigan ko. Sabi niya, mababa at mausok ang boses. Ipagmamalaki ni Ricardo na makita ang kapatid niyang ipinagpapatuloy ang sulo. Biglang tumigas ang kanyang tono. At iisa lamang ang hinihiling ko, hustisya. Dahil alam natin kung sino ang may sala sa pagkamatay ni Ricardo. Isang babaeng tinanggap namin sa aming tahanan. Isang kasambahay na ginamit ang kanyang karamdaman para manipulahin siya, para wasakin siya. Isa siyang mamamatay tao, ungol ni Irene, humihiwa ang boses sa hangin na parang talim. Mula sa likuran ng silid, may sumigaw, mamamatay tao. Gumalaw ang karamihan. Ang mga bulong ay naging paratang, bumagsak ang kwento. Gusto ng karamihan ng isang kontrabida. Ngumiti si Rogelio, bahagya lang, isang ngiting ganap at kumikislap na tagumpay. Tumingin siya sa mga anino sa likod ng ballroom. Nagawa niya, nasa kanya ang kumpanya. Nasa kanya ang yaman, nasa kanya ang babae. At si Ricardo, wala na, nakalimutan. Isang talababa, pagkain ng uod. Magtagay tayo, deklara ni Rogelio. Itinaas ang baso ng gintong champagne. Para kay Ricardo, nasaan man siya, at sa kinabukasan ng Santos, 500 baso ang itinaas, clink. Ang tunog ng kristal ay parang mga baryang umuulan mula sa langit. At doon ito nangyari, isang nakabibinging pagsabog ng digital feedback ang sumabog mula sa mga speaker. Parang talim, hiniwa nito ang tagay, nagsigawan ang mga bisita. Tumalsik ang champagne, may mga kamay na biglang tinakpan ang mga tainga. Natisod si Rogelio, umagos ang inumin pababa sa kanyang pulso. Ano to? Sound tech, patayin yan, patayin. Tumingin siya sa mezzanine sa likod ng ballroom kung saan naroon ang sound booth sa likod ng tinted na salamin. Ngunit wala na ang technician sa mga kontrol. Nakasiksik siya sa isang sulok, maputla na parang multo, nakataas ang mga kamay sa pagsuko at nakatayo sa ibabaw ng control panel. Isang lalaki, matangkad, payat, nakasuot ng charcoal gray na suit na maluwag sa mas pumayat na pangangatawan, ngunit taglay ang tindig ng komandanteng nagbalik mula sa digmaan.
Magulo ang kanyang buhok, hindi ahit ang balbas. Ngunit ang mga mata niya ang nagpatahimik sa buong silid. Isang malamig, hindi kumikislap na apoy na nag-aalab sa likod nito. Ricardo Santos, buhay. Pumasok siya sa sound booth mula sa likuran, walang nakapansin. Sinubukan siyang pigilan ng technician, sandali lamang. Ngunit tumingin lang si Ricardo sa kanya at sinabi, "Umupo ka, manood ka at matuto." Sumunod ang technician. Naglalabas si Ricardo ng autoridad na parang init mula sa pugon. Hindi iyon pakiusap, batas iyon. Kinuha niya ang bugbog na cellphone ni Rosa, kumikislap ang basag na screen at isinaksak ito sa auxiliary input ng console. Click. Pumasok sa pwesto ang munting 2 piso jack. Tumingin siya pababa sa pamamagitan ng salaming pader ng booth. Nakita niya si Rogelio sa entablado, pinapawisan sa ilalim ng spotlight. Nakita niya si Irene, bawat linya ng mukha'y pinintahan ng kasinungalingan. At sa sandaling iyon, nalasahan ni Ricardo ang paghihiganti, malamig at metaliko, umaakyat na parang abdo sa kanyang lalamunan. "Showtime," pabulong niyang sabi. Iniabot niya ang kamay at itinulak ang master fader hanggang sa pinakataas. Pagkatapos, pinatay niya ang mga ilaw. Clack! Ganap na kadiliman, namatay ang mga chandelier, naglaho ang mga spotlight, mga bestida, diamante kayabangan, nilamon ng bigla ang dilim. Umalingaw-ngaw ang mga hingal, kumalat ang sindak, nawalan ba ng kuryente? Atake ba ito ng terorista? At saka, mula sa bawat speaker, sa bawat pader, sa bawat sulok ng hardin at bulwagan. Isang boses, malinaw na malinaw, malakas, hindi matatakasan. Sa dosis na ininom niya noong araw na iyon, malamang inatake siya sa puso sa gubat. Nawalan ng malay, inasikaso na ng mga hayop, mas mabuti na yon, walang bangkay, walang autopsy. Si Irene, ang boses niya, malamig, eksakto, hindi mapagkakamalan. Sa entablado nanigas siya, umalis ang dugo sa kanyang mukha. Nalaglag ang baso ng champagne sa kanyang kamay at nabasag sa marmol, nilamon ng kulog ng sarili niyang pagtataksil. At ang kasambahay, sumunod ang boses ni Rogelio, mapait, mayabang. Isang gutom na babaeng galing squatter lang. Perpekto ang pagkakabit namin sa kanya. Sino ang maniniwala sa isang illiterate na tagalinis kumpara kay nagluluksa na biyudang si Irene sa national TV? Naging bato ang buong silid. Ang mga bisitang kanina lang ay pumupuri, ay tumayo ngayon sa katahimikan, maputla, naparalisa, marahang inalis ng gobernador ang kamay niya sa balikat ni Irene. Ang malalaking mamumuhunan ay tahimik na umatras, parang likas na kilos. Ibebenta ko ang lahat, wawasakin ang kumpanya, kay Irene ang bahay, ang insurance, tagay para kay Ricardo, naway nabubulok siya sa impyerno. At saka dumating ang tunog na habambuhay nilang dadalhin. Ang kanilang tawa, malupit, mapagtagumpay, umaalingaw-ngaw. Hindi lang yun pag-amin, yun ay victory lap. At nasaksiyan ito ng buong elite ng lungsod. Nagtapos ang audio sa isang pagsabog ng static. Huminto ang hininga ng ballroom. Pagkatapos, mga sigaw. Buksan ang mga ilaw, sigaw ni Rogelio, basag ang boses. Ngayon, peke yan, peke. Hey, yan, deepfake na basura. Kakasuko kayong lahat. Soundtech, patayin mo yan. Nagpapanik siya. Nabulol ang mga salita, dumudulas ang kapangyarihan sa mga daliri niya na parang basag na salamin. Tapos, uminit ang isang spotlight, ngunit hindi sa entablado. Tumama ito sa pangunahing mga pinto na ngayon ay bukas na bukas at ibinunyag ang 2 figura sa gabi. Ricardo at si Rosa, hindi na siya mukhang lalaki sa makikinis na magasin. Mukha siyang gumapang palabas ng libingan, mas siksik ang balat, mas matalas ang mga mata, mas mabigat ang presensya. Ngunit tuwid siyang nakatayo, mapang-utos. Sa tabi niya si Rosa, nakalugay ang buhok,
Suot ang simpleng itim na bestida, walang apron, walang basahan, walang nakayukong ulo. Nagniningning siya sa kanyang katotohanan, hindi alipin, kapantay. Multo yan, pabulong ng isa, kung hindi bulong ng iba. Hustisya yan. Humakbang si Ricardo pasulong at naghiwalay ang karamihan. Walang salita, parang kusa, parang ang kasaysayan mismo ang dumaraan sa gitna nila. Gaya ni Moises at ng dagat na pula, umurong sila, bumuo ng daan sa gitna ng bulwagan. Tap, 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 tap. Tumama ang kanyang sapatos sa marmol sa isang ritmo, matatag, hindi mapipigilan. Halos seremonyal ang tunog. Mahigpit na kinapitan ni Rogelio ang podium na parang maililigtas siya nito. Namutla ang mukha, nanginig ang mga binti. Seguridad, sigaw niya. Pigilan siya, baliw yan. Tumakas yan sa asilom, barilin niyo kung kailangan. Dalawang guwardiya ang lumabas mula sa gilid, sumugod sa gitnang pasilyo patungo kay Ricardo, mga batang lalaki, hindi pa kilala ang tunay na kapangyarihan ng pangalang Santos. Ngunit hindi huminto si Ricardo. Hindi siya kumurap. Itinaas lang niya ang malayang kamay, ang isa'y hawak pa rin si Rosa. At itinuro ang hepe ng seguridad, si Rolando, isang lalaking naglingkod sa pamilya ng ilang dekada, ngayoy nakatayo sa gilid ng entablado, nanlalamig. Rolando, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang martilyo sa katedral. Walang mikropono, walang amplifier, dalisay na autoridad. Kapag umusad pa ng isang hakbang ang mga tauhan mo, mawawala ang pensyon mo. Mawawala ang dangal mo at sasama ka sa pagbagsak nila. Umalis kayo sa daraanan ko. Sigaw ni Rogelio mula sa entablado, basag ang boses sa matinding galit. Nag-atubili si Rolando, ang tapat na hepe ng seguridad. Tumingin siya kay Rogelio, dilat na dilat ang mga mata, bumubula ang bibig sa galit. Pagkatapos, tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking minsang tahimik na nagbayad ng operasyon ng anak niya, walang tanong, at ni minsan ay hindi nagbawas ng sentimo sa sahod niya. Nagbigay si Rolando ng isang maikli at matalim na senyas. Huminto ang mga guwardiya, ibinaba ang mga armas at umatras. Pagkatapos, ginawa ni Rolando ang hindi inaasahan ng lahat. Ibinaba niya ang ulo, hindi sa titulo, hindi sa pera, kundi sa integridad. At pumasok siya sa mga anino. Mga traidor, sigaw ni Rogelio, hinampas ang mikropono ng kamao. Binabayaran ko kayo, dodoblehin ko ang sahod ninyo, patayin niyo siya. Ngunit tapos na ang lahat. Narating ni na Ricardo at Rosa ang paanan ng entablado. Umakyat si Ricardo sa mga baitang nang may layunin, dahan-dahan ngunit tiyak. Nasa likuran niya si Rosa, magkatabi, hindi sumusunod, kasama, isang kapantay, isang bagyo, isang nakaligtas. Si Irene, nang makitang wala nang magtatanggol sa kanya, ay nataranta. Hinablot niya ang designer clutch at sinubukang tumakas sa gilid na hagdan. Sumabit ang bestida sa mga takong nadapa, natumba. Uwi ka na ba, mahal? Tawag ni Ricardo, malamig at nakamamatay ang kalmado. Hindi ba para sa akin ang party na ito? Hindi mo ba gustong magtagay? Humakbang si Rosa pasulong, parang pader. Huminto siya sa harap ni Irene, hinaharangan ang daan, ang kasambahay at ang kerida. Magkaharap, matangkad si Irene sa kanyang mga takong. Ngunit mas matangkad si Rosa, may gulugod na bakal at katotohanan. Umalis ka riyan, basura! Dura ni Irene, pilit siyang itinutulak. Wala kang ideya kung sino ang binabangga mo. Hinawakan ni Rosa ang pulso niya sa ere, hindi marahas, kundi may utos at hindi matitinag na lakas, ang lakas ng mga taon-taong nagkikiskis ng sahig at nagbubuhat ng timba ng tubig ng walang reklamo. Bumalot ang mga daliri niya na parang bakal. Alam na alam ko kung sino ka, Ginang Irene, sabi ni Rosa, tuwid ang tingin, walang pangingimi, at hindi ka pupunta kahit saan. Hindi pa tapos ang paglilinis. Lumapit siya, ibinaba ang boses sa malamig na bulong. May isa pang huling basura na kailangang ilabas. Hinila ni Irene ang braso, napasigaw, umurong, parang dagang nasinagan ng ilaw.
Pabalik sa gitna ng entablado, pinulot ni Ricardo ang mikroponong binitawan ni Rogelio. Si Rogelio ay ngayoy nakadiin sa backdrop ng entablado na sukol ng katotohanan. Wala nang matakbuhan. Humawak ng hininga ang silid. Daang-daang muka ang nakatitig, nakataas ang mga cellphone, nakarecord, nakastream. Live ang katotohanan. Nagsalita si Ricardo, paumanhin sa pagkaantala. Kalmado ang boses, matalas na parang labaha. Nagkaroon ako ng problemang pangkalusugan, isang malubhang kaso ng pagkalason ng mga pinakamalapit sa akin. Dinukot niya ang bulsa. Itinaas sa spotlight ang maliit na boteng kulay amber. Kumikislap ang likido sa loob. Arsenic at digitoxin, isang perpektong timpla, mabagal, nakamamatay, halos imposibleng matukoy sa karaniwang pagsusuri. Tumingin siya sa karamihan. Ipinakain ito sa akin sa morning juice ng asawa ko. Tumango siya patungo kay Irene at inihanda ng kapatid ko. Naatras ang mga tao, gumuhit ang gulat sa buong silid. Dapat itong magmukhang atake sa puso, dagdag niya. Parang doktor ang tono. Para walang magtanong! Kasinungalingan! Sigaw ni Irene. Dumudulas ang maskara habang pinapawi ng luha at pawis ang maskara niya. May sakit siya, delusyonal. Dinukot niya ang babaeng yan at pinilit magsinungaling. Hindi man lang siya pinansin ni Ricardo. Inilabas niya ang isang gusot na dokumento mula sa loob ng jacket. Ito ang medical report ko. Nilagdaan ngayong araw. Isinagawa sa ilalim ng supervision ng mga ahenteng federal. Itinaas niya ang ikalawang bungkos ng papeles at ito ang tinatawag na power of attorney na di umano'y ninakaw ni Rosa. May petsa bukas, ang pekeng dokumentong balak gamitin ng kapatid ko para ibenta ang kumpanya sa likod ko. Sumabog ang bulwagan. Mga hingal, sigawan, bu. Nahubaran ng emperador at kitang-kita ng lahat ang dumi sa ilalim. Pagkatapos, sumabog si Rogelio, nasukol, nalantad. Parang mabangis na hayop, nagwala siya. Sinira mo ang lahat. Sigaw niya, litaw ang mga ugat sa liig. Ikaw lagi ang may pera, kapangyarihan, talento. Ako, anino mo lang ako. Namilipit ang mukha niya sa galit. Dapat namatay ka, dapat ako ang pumatay sa iyo gamit ang sarili kong mga kamay. Tapos, lumingon siya, nakita niya si Rosa. Kalmado, buo, nakita niya si Ricardo, ilang hakbang lang ang layo, at nawala ang kontrol niya. Ikaw! Sigaw niya kay Rosa, baliw ang mga mata. Ikaw ang may gawa nito. Sinira mo ang lahat, kung hindi dahil sa iyo, patay na sana siya. Sumugod siya, parang toro ng pot, inundayan siya, nakataas ang kamao. Nagsigawan ng mga tao, dose-dose ng cellphone ang nakakuha nito ng live. Ang katawan ni Rogelio, isang sandata sa galaw, pinapagalaw ng kahihiyan, galit at igo. Ngunit hindi kumurap si Rosa, handa siya. Napaatras si Rosa, kusa at bigla. Itinaas ang mga braso para sa lagi ng suntok, ngunit hindi iyon dumating. Kumilos si Ricardo parang kidlat. Ang lahat ng galit na matagal niyang ikinulong sa ilalim ng balat, kontrolado, malamig, ay pumutok sa wakas. Sa isang galaw, makinis at mabilis, umikot siya at bumitaw ng isang malinis at malupit na suntok. Crack! Tumama ang kamao niya sa panga ni Rogelio nang may eksaktong tikas, umaling awngaw na parang putok ng baril sa buong ballroom. Narinig ang pagputok ng buto kahit sa pinakahuling hanay. Lumipad ang paa ni Rogelio mula sa sahig. Umikot siya sa ere at bumagsak sa entablado, patay na bigat na humampas sa velvet at kahoy na parang wasak na rebulto. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. May ilang nabaling ngipin na kumalat sa pulang karpet. Walang malay. Tapos na. Tumayo si Ricardo sa ibabaw niya, humihingal ang dibdib, hilaw at nag-aapoy ang mga buko. Ngunit sa loob, magaan ang pakiramdam. Parang sa wakas ay nailabas ang lason sa kanyang kaluluwa. Hindi man lang niya tiningnan ang bagsak na katawan ni Rogelio. Sa halip, lumingon siya kay Rosa. Walang gagalaw sa kanya. Ungol niya, mababa at malahayop ang boses, protektado, primal. Si Irene, habang nakikita ang pagbagsak ng mundo niya,
Bumagsak sa tuhod, hindi nahuwad ang mga hikbi. Ito na ay takot. Gumapang siya palapit kay Ricardo, kumakapit sa laylayan ng pantalon. Pakiusap, pakiusap! Pinilit niya ako! Iyak niya, burado ang mukha sa makeup at desperasyon. Ayaw ko nito, mahal kita Ricardo, mag-uumpisa sana tayo ng pamilya, natakot lang ako. Tumingin si Ricardo pababa sa kanya, sa babaeng minsang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. At ang naramdaman niya ay wala, hindi galit, hindi kapatawaran, hindi man lang lungkot. Isang hungag at masakit na katahimikan lamang, hinila niya palayo ang binti. I-save mo yan para sa hukom, Irene, malamig niyang sabi. Kailangan mo ng mas magandang kwento kung ayaw mong mabulok ng 30 taon. Bigla dash-dash, mga sirena, bughaw at pulang ilaw, ang nagliwanag sa salaming pader ng ballroom, kumikislap na alon. Naglaro ang mga anino sa mga mukha habang pumasok ang mga ahenteng federal. Unipormado, armado, tiyak. Hindi mga bulok na lokal na pulis, hindi mga tauhan ni Fonseca sa tunay na hustisya. Mga kamay sa ulo, sigaw ng namumunong opisyal, nakatutok ang sandata. Si Rogelio, umuungol at hilo, ay hinila pababa ng entablado at kinadinahan ng walang seremonya. Sumigaw si Irene habang binubuhat siya sa mga braso. Isa akong santos, kakasuko kayo, ang mga abogado ko. Hindi niya natapos. Nilamon ang boses niya ng putukan ng kamera at pagbubo. At saka dash-dash, sumabog ang pintuan sa gilid. 2 opisyal ang pumasok. Hinihila ang isang nagpupumiglas na figura, si Matilde. Balot ng bulaklak na comforter gusot at namumula ang muka. Tayo-tayo ang buhok, wala na ang mga takong. Magpapatotoo ako, sigaw niya desperadong nakikipagdeal. Si Irene ang nag-utos. Sinunod ko lang ang sinabi niya. Huling pagtataksil, mga dagang nagkakainan sa isa't isa. Hindi gumalaw si Ricardo. Nanood lang siya habang hinihila sila palayo, sumisipol, nagmamakaawa, lantad. Habang kinakaladkad si Irene, lumingon siya, umaagos ang maskara sa muka na parang pinturang tinamaan ng ulan. Nakita niya si Ricardo, hawak pa rin ang kamay ni Rosa. Iniwan mo ang isang binibini para sa kasambahay. Sigaw niya. Ikaw ang magiging katatawanan ng lungsod na to, basura ka na, gaya niya. Nanigas muli ang ballroom. Lumapit si Ricardo sa mikropono, ganap ang katahimikan. Sinuyod niya ang silid, nakita niya ang mga elite, ang mga dating bumubulong, nagdududa at tumalikod. Ang mga investor na nagtagay sa di umano'y kamatayan niya, ang mga kasosyong naniwala sa kasinungalingan. At nakita niya si Rosa. Nanginginig na ngayon ang mga kamay, humuhupa na ang adrenaline. Muling nakababa ang mga mata sa bigat ng mga titig. Nahihiya, lumiita, hindi niya iyon hahayaang mangyari. Inangat niya ang mikropono. Binibini, ulit niya matatag ang tinig, kasambahay. Tumingin siya sa buong silid. Nakikita ninyo ang taong naglilinis ng mga mesa ninyo. Nagdadala ng kape, isang taong hindi ninyo pinasasalamatan, isang pangalang hindi ninyo inaalalang alamin, isang taong hindi ninyo nakikita. Bumigat ang boses niya sa damdamin. Ngunit ako, nakikita ko ang nag-iisang taong may dangal dito. Humarap siya kay Rosa. Isinugal niya ang lahat. Ang buhay niya, ang kinabukasan niya, ang dignidad niya para iligtas ang lalaking hindi man lang alam ang apelyido niya. Tahimik na tumulo ang luha ni Rosa, mainit sa pisngi, inabot siya ni Ricardo. Marahang itinaas ang kanyang baba. Hinawakan niya ako nang wala na akong kahit ano, walang pera, walang pangalan, walang kinabukasan. Kinailangan kong mawala ang bahay ko, ang kumpanya ko, ang katawan ko, para matuklasan kung ano ang tunay na yaman. Tumingin siya sa kumikislap na silid. Hindi ito nasa mga chandelier na yan. Hindi ito nasa mga stocks o champagne na ninyo. Nasa kamay ito na sumasalo sa'yo kapag bumagsak ka. At saka dash-dash, lumuhod siya. Doon, sa harap ng mga panauhin, sa harap ng press, sa harap ng mundong sumasamba sa imahe at pinapatahimik ang hindi nakikita,
Lumuhod si Ricardo sa harap ni Rosa at huminto ang hininga ng ballroom. Ang dating makapangyarihang Ricardo Santos, higante ng konkreto at bakal, ay ngayoy nakaluhod sa harap ng isang kasambahay, si Rosa Mendoza. Ngunit wala siyang pakialam kung sino ang nanonood. Wala siyang nakitang madla, siya lang. Wala na ang dating yabang ko, sabi niya, mababa at malinaw ang tinig, puno ng lambing. Hindi na ako buo. Isa akong lalaking pilit binubuo muli ang sarili, pero hindi ako pupulot ng kahit isang piraso kung hindi ikaw ang may hawak ng pandikit. Gusto kong maging lalaking pinaniwalaan mong kaya kong maging kahit noong ako mismo ay hindi naniwala. Hindi na napigilan ni Rosa ang sarili. Humagulgol siya, nanginginig ang mga kamay habang tinatakpan ang mukha, nangingatal ang buong katawan sa bigat ng damdamin. Ngumiti si Ricardo, isang banayad at mahiyain na ngiti, ang nangiting hindi niya isinusuot mula pa noong bata siya. Makikipaghapunan ka ba sa akin? Tanong niya. Hindi dito. Hindi sa gitna ng mga maskara at marmol na sahig. Tunay na pagkain ang ibig kong sabihin, mamantikang, magulo, pagkaing kalye. Tayo lang, pantay sa pantay, walang CEO, walang kasambahay, si Ricardo at si Rosa lang. Sa gitna ng luha, tumawa si Rosa, isang tawang dalisay na saya at kalayaan, tawa ng tagumpay ng pag-ibig, ng paghinga matapos ang mahabang pagkakakulong. Lumuhod din siya at niyakap si Ricardo nang mahigpit. Oo, tanga ka, pabulong niyang sabi, idinidiin ang mukha sa leeg niya. Siyempre, pero kalahati ang bayad ko. Napahalakak si Ricardo, malalim buo ang tunog ng kaluluwang nakauwi sa wakas. Tumayo siya at iniahon si Rosa sa isang mahigpit na yakap. Sa paligid nila, ang mga shareholder at mga sip-sip ay nagpilit lumapit, biglang inaalala ang paghanga sa lalaking kanilang ipinagkanulo. Hindi man lang niya sila tiningnan, ibinagsak niya ang mikropono. Thud! Isang maliit ngunit pangwakas na tunog, sapat para sabihing tapos na ang lahat. Ang palakpakan, ang mga laro, ang mga kasinungalingan. Tara na, payak niyang sabi. Bumaba sila ng entablado at muli naghiwalay ang karamihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. At isang tahimik nananatiling hiya. Lumabas sila sa pangunahing pintuan, sumalubong sa kanila ang hangin ng gabi, malinis, malamig, malaya. Sa malayo, umuungol ang mga sirena habang isinasakay sina Irene at Rogelio sa mga van ng federal. Sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa, ngunit walang nakikinig. Wala nang tenga ang hustisya para sa mga sinungaling. Magkahawak kamay na naglakad sina Ricardo at Rosa patungo sa bangketa. At doon, sa pagitan ng hanay ng mga mamahaling sasakyan, makikinis na Ferrari, kumikintab na Porsche, perpektong Mercedes, nakaparada ang hamak na lumang Fiat Uno. Gas-gas, kupas ang pintura, umaandar pa rin, nandoon pa rin. Binuksan ni Ricardo ang pinto na parang karwaheng panghari. Sumakay si Rosa na may kilos ng reyna na kababawi lang ng kanyang korona. Umungol ito sa reklamo pero umandar. Tumingin siya kay Rosa na may ngisi. So, saan tayo, boss? Hinila ni Rosa ang mga takong, ipinatong ang hubad na paa sa dashboard at sumandal, taglay ang kapayapaang hindi niya nadama sa loob ng maraming taon. Lumingon siya, ngumiti ng marahan. Sa bahay, Ricardo, sabi niya. Uwi na tayo. Umandar ang Uno, nagbuga ng kaunting usok, pababa ng burol, lampas sa palasyong salamin ng pagtataksil, palayo sa mga chandelier at maskara, patungo sa tunay na lungsod, kung saan maingay ang buhay, magulo, totoo. Kung saan walang bayad ang pag-ibig, ngunit ibig sabihin ang lahat. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito ng hustisya at pagtubos? Patawarin mo ba si Irene kung nagmakaawa siya? At ano ang masasabi mo sa huling desisyon ni Ricardo? Ang talikuran ng lahat para sa pag-ibig na totoo? Sabihin mo sa comments, binabasa ko ang bawat isa. Hanggang sa susunod na kwento,